Tahimik ang baryo ng San Isidro tuwing hating gabi. Tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay may lihim na matagal nang itinatago. Ako si Lira. Ako ang kasambahay sa lumang bahay na yari sa kahoy at bato sa gitna ng gubat. Ang amo ko ay si Don Severino. Isang matandang lalaki na bihirang lumabas ng kanyang silid. Sabi ng mga taga-baryo, kakaiba raw ang amoy sa bahay na yon. Amoy bakal. Amoy dugo. Noong una ay hindi ko pinansin. Kailangan ko ng trabaho. At malaki ang bayad. Ngunit sa unang gabi ko pa lamang ay may naramdaman na akong kakaiba. Malamig ang hangin kahit walang ulan. Parang may nakatingin sa akin mula sa dilim. Habang naglalakad ako sa pasilyo ay may narinig akong mahina na ungol. Galing iyon sa silid ni Don Severino. Hindi ako pinayagang pumasok doon. Ngunit sa gabing iyon ay bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip ako. At doon ko unang nakita. May mga garapon na puno ng dugo. May mga buto na nakasabit sa kisang. At sa gitna ng silid ay nakahiga ang aking amo. Hindi gumagalaw. Ngunit ang dibdib niya ay dahan-dahan na umaangat. Biglang bumukas ang kanyang mga mata. Pula. Matindi. At nakatitig sa akin. Napaatras ako. Ngunit mumiti siya. Ngiti na hindi pang tao. Simula noon ay nagsimula na ang bangungot ko. Tuwing gabi ay may nawawalang hayop sa baryo. May mga manok na walang ulo. May aso na tila piniga ang dugo. At isang gabi may batang hindi na nakita. Narinig ko ang bulungan ng mga tao. May aswang daw sa paligid. Ngunit alam ko ang totoo. Nasa loob siya ng bahay. Isang gabi nagpa siya akong sundan ng amo ko. Tahimik siyang lumabas ng silid. Hindi siya naglalakad. Lumilitaw siyang dumudulas sa sahig. Sinundan ko siya hanggang sa likod ng bahay. May hukay doon. Malalim. Mabaho. At puno ng buto. Biglang huminto si Don Severino. At unti-unting nagbago ang kanyang katawan. Humaba ang kanyang mga kuko. Lumaki ang kanyang bibig. At ang ulo niya ay humiwalay sa katawan. Lumipad. Kasama ang mga bituka na nakalawit. Napahawak ako sa bibig ko. Hindi ako makasigaw. Ngunit narinig niya ako. Lumingon ang ulo sa akin. Ngumiti. At mabilis na lumipad papunta sa direksyon ko. Tumakbo ako. Hindi ko alam kung saan pupunta. Ngunit may nahawakan akong matigas sa lupa. Isang itak. Luma. Mabigat. At parang mainit sa aking kamay. Naramdaman kong may puwersang nagtutulak sa akin. Parang may bumubulong sa tenga ko. Ngayon na. Lumingon ako. Naroon na ang ulo niya. Halos abot na ako. Nakita ko ang dila niyang mahaba at basa. Handang dumila sa aking balat. Huminga ako ng malalim. At buong lakas na iwinasiwas ang itak. Tumama ito sa leg. Isang malakas na tunog. Parang kahoy na naputol. At sa isang iglap ay napugot ang ulo ng aswang. Tumalsik ang dugo. Mainit. Malapot. At tumama sa aking mukha. Sumigaw ang ulo. Sigaw na parang maraming boses ang sabay-sabay na umiiyak, ang katawan sa malayo ay kumikislot. Parang ahas na pinugutan. Unti-unting tumigil ang lahat. Naging tahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko ligtas na ako. Ngunit nang yumuko ako upang kunin ang itak ay nakita ko ang ulo. Nakangiti pa rin. At dahan-dahan na muling gumagalaw ang mga mata nito. Nakatingin sa akin. At bumubuka ang bibig nito. At mula sa madilim na loob ng kanyang bibig ay may gumagalaw. Isang manipis na bagay. Parang dila. Ngunit mas mahaba. Mas buhay. Unti-unti itong lumabas. Gumagapang sa lupa na parang uod. Napaatras ako. Ngunit hindi ako makaalis. Parang may humahawak sa aking mga paa. Ang lupa ay tila kumikilos, parang may mga kamay sa ilalim. Humihila. Humihigop. Narinig ko ang bulong. Hindi isa. Marami. Sabay-sabay. Lira. 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 Sumikip ang dibdib ko.
Ang hangin ay biglang naging mabigat. Parang may dumadaganan sa aking dibdib. Tumingin ako sa ulo. Mas malaki na ang ngiti nito. At ang mga mata nito ay hindi na pula lamang. May gumagalaw sa loob. Parang may mga anino na umiikot. Biglang bumukas ng malaki ang bibig nito. At mula roon ay sumabog ang amoy. Amoy na agnas na laman. Amoy patay. Napapikit ako saglit. Ngunit nang muling dumilat ay mas malapit na ito. Hindi ko na malayang gumapang na pala ito papunta sa akin. Ang dila nito ay nakapulupot na sa aking paa. Malamig, madulas, at dahan-dahan akong hinihila palapit sa bunganga nito. Sinubukan kong sumigaw. Ngunit walang lumabas na tunog. Ang aking boses ay parang nalunod sa hangin. Kinuha ko ang itak. Ngunit mabigat na ito ngayon. Parang may pumipigil sa akin. Biglang may narinig akong yabag sa likod ko. Mabilis. Pabigat ng pabigat. Paglingon ko ay nandoon ang katawan. Walang ulo. Ngunit tumatakbo. Papunta sa akin. Ang mga kamay nito ay nakaunat. At ang mga daliri ay nanginginig. Parang sabik na hawakan ako. Napapikit ako at sumigaw sa isip ko, galaw. 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 Sa isang iglap ay nayangat ko ang itak. At mabilis kong tinaga ang dila na nakapulupot sa aking paa. Naputol ito. At biglang umatras ang ulo. Sumigaw ito. Mas malakas. Mas matinis. At ang katawan ay bumilis ang takbo. Tumalon ito papunta sa akin. Naramdaman ko ang bigat nito nang tumama sa aking balikat. Nadapa ako. Bumagsak sa lupa. At naramdaman ko ang malamig nitong kamay na humahawak sa aking leg. Humigpit. Hindi ako makahinga. Ang ulo ay papalapit. Gumagapang. Parang alam nito na hindi ako makakatakas. Nakita ko ang loob ng bibig nito. Madilim. Malalim. At parang may gumagalaw na mas malaki sa loob. Huminga ako ng pilit. At sa huling lakas ko ay itinusok ko ang itak pataas. Direkta sa dibdib ng katawan. Tumigil ito. Sa isang iglap. Hindi gumalaw. Hindi huminga. Parang naging bato. Ngunit ang ulo ay hindi tumigil. Mas lalo pa itong nagalit. Mas mabilis ang paggapang. Mas malakas ang sigaw. At nang akala ko ay tuluyan na akong kakainin ay biglang nagdilim ang paligid. Parang may aninong bumalot sa lahat. Nawala ang tunog. Nawala ang hangin. At sa loob ng katahimikan ay may narinig akong isang boses. Mahina. Ngunit malinaw. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Umalinggaw ang boses sa loob ng aking ulo. Hindi ito galing sa paligid. Nasa loob ito ng aking isip. Biglang nanlamig ang aking batok. May hininga sa likod ko. Mabagal. Malamig. At mabigat. Unti-unti akong lumingon. At doon ko nakita. Hindi lang isa ang ulo. May isa pa. Nakadikit sa aking balikat. Tahimik. Ngunit nakangiti. Ang mga mata nito ay malapit sa aking tenga. At bumulong ito. Ako ang hari. Napapikit ako sa takot. Ngunit hindi ako makagalaw. Ang aking katawan ay tila hindi na akin. Ang ulo sa lupa ay tumigil sa paggapang. At dahan-dahan na tumawa. Mabagal. Paunti-unti. Hanggang sa lumakas. Hanggang sa pumuno sa buong paligid. Ang katawan na aking sinaksak ay muling gumalaw. Ang dibdib nito ay bumuka. Hindi tulad ng tao. Parang punit na tela. At mula sa loob ay may kumikislap. Isang itim na bagay. Gumagalaw. Humihinga. Lumabas ito. Dahan-dahan. At nang tuluyang makita ko ay nanlambot ang aking tuhod. Isang puso. Ngunit hindi pula. Itim. At tumitibok ng malakas. Bawat tibok ay may kasamang bulong. Hari. 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 Ang ulo sa aking balikat ay biglang kumagat sa aking leg. Hindi malalim. Ngunit sapat para dumaloy ang dugo. Mainit. Sariwa. Narinig ko ang pagsipsip nito. Mabagal.
Parang naglalasap. At kasabay noon ay naramdaman ko ang kakaibang init sa aking dibdib. Parang may pumapasok. Parang may gumagapang sa loob ko. Napasinghap ako. At biglang nagbago ang aking paningin. Luminaw ang dilim. Nakita ko ang bawat detalye ng paligid. Ang bawat galaw ng hangin. Ang bawat patak ng dugo sa lupa. At ang amoy. Mas tumindi. Mas naging masarap. Napahinto ako. Napatingin sa aking sariling kamay. May dugo. At hindi ko alam kung bakit. Ngunit gusto ko itong tikman. Dahan-dahan kong inilapit ang aking daliri sa aking labi. At nang dumikit ang dugo sa aking dila ay may kung anong nagising. Isang gutom. Malalim. Matagal nang natutulog. Biglang tumawa ang ulo sa aking balikat. At bumulong ito muli. Ikaw na ang susunod. Ang ulo sa lupa ay dahan-dahan na lumapit sa aking mga paa. At kusa itong umangat. Parang may humihila pataas. Papunta sa aking katawan. Napaatras ako. Ngunit huli na. Nararamdaman ko ang aking leg. Sumasakit. Parang may pumuputol mula sa loob. May tunog. Mahina. Ngunit malinaw. Parang pumutok na litid. At sa isang iglap ay nawala ang bigat ng aking ulo. Naramdaman ko ang paggaan. Ang paglutang. At nang tumingin ako pababa ay nakita ko ang aking katawan. Nakatayo. Ngunit wala na akong ulo. At ako ay nasa hangin. Nakabitin. Kasama ang mga bituka na unti-unting lumalabas. Napangiti ako. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit tama ang pakiramdam. Natural. Sa ibaba ay nakita ko ang aking katawan na kumikilos. At ang mga kamay nito ay nakaunat. Handa. At sabay naming narinig ang mga yabag mula sa gubat. Marami. Papunta sa bahay. Papunta sa akin. Papunta sa akin. Ang mga yabag ay hindi pang tao. Mabigat, paiba-iba ang ritmo. Parang may ilan na gumagapang. May ilan na tumatalon. At may ilan na dumudulas sa lupa. Unti-unting lumitaw ang mga anino sa pagitan ng mga puno. Mahahaba ang mga braso. Baluktot ang mga likod. At ang mga mata ay kumikislap sa dilim. Mga aswang. Marami sila. At lahat ay nakatingin sa akin. Sa akin na ngayon ay lumulutang. Sa aking katawan na naghihintay sa ibaba. Ang ulo sa aking balikat ay biglang nawala. Ngunit ang pakiramdam nito ay naiwan. Parang bakas. Parang tatak. Biglang gumalaw ang aking katawan sa ibaba. Itinaas nito ang mga kamay. At dahan-dahan na yumuko. Parang sumasalubong sa mga paparating. Ang mga nilalang ay huminto. Sabay-sabay. At pagkatapos ay lumuhod. Isa-isa. Hanggang sa ang buong paligid ay puno ng mga nilalang na nakayuko. Tahimik. Sumikip ang hangin. At narinig ko ang sabay-sabay nilang bulong. Hari. Napatingin ako sa aking sarili. Sa aking mga kamay na ngayon ay mas mahaba. Mas matalim ang mga kuko. At ang balat ay tila mas malamig. Mas patay. Sa aking harapan ay dahan-dahan na umangat ang itim na puso mula sa dibdib ng lumang katawan ni Don Severino. Lumulutang ito. Direkta papunta sa akin. Bawat tibok ay mas malakas. Bawat tibok ay parang utos. Lumapit ito sa aking dibdib. At walang babala ay pumasok. Direkta sa loob. Napasinghap ako. At naramdaman ko ang pagsabog ng init at lamig sa loob ko. Parang may dalawang puwersa na naglalaban, ngunit sa huli ay may nanaig. Ang dilim. Napadilat ako. At ang aking paningin ay nagbago. Mas malinaw. Mas matalim. Nakikita ko ang dugo sa loob ng mga nilalang sa paligid. Naririnig ko ang tibok ng kanilang puso. At naamoy ko ang kanilang takot. Tumayo ang aking katawan. Dahan-dahan. At itinaas ko ang aking kamay. Isang simpleng galaw. Ngunit sapat para manginig ang lahat sa paligid. Ang mga nilalang ay lalo pang yumuko. Ang ilan ay nanginginig. Ang ilan ay umuungol. At ang ilan ay umiiyak. Ngunit walang tumingin sa akin. Walang naglakas loob.
Dahan-dahan akong lumutang pababa. Pabalik sa aking katawan. At nang magdikit muli ang aking ulo sa leeg ay may tunog. Isang mahinang lagitik. At biglang naging buo ang lahat. Huminga ako. Malalim. At ang hangin ay hindi na hangin. Ito ay lasa. Ito ay buhay. Napangiti ako. At ang ngiti ay hindi na akin. Ito ay sa kanya. Sa hari. Sa loob ko. May narinig akong mahina na iyak mula sa malayo. Isang bata. Nawawala. Nag-iisa. At ang tunog na iyon ay parang tawag. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ang aking mga paa ay kusang gumalaw. Papunta sa direksyon ng iyak. Ang mga nilalang ay kusang nagbigay daan. Tahimik. Sunod-sunod ang kanilang pagyuko habang ako ay dumaraan. At sa bawat hakbang ko ay mas lumalakas ang tibok sa loob ng aking dibdib. Mas lumalalim ang gutom. Mas lumalabo ang alaala ng dati kong sarili. Ako si Lyra. Ngunit hindi na lamang iyon. Ako na ang bagong hari. At sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang tunay na gabi. At ang gabi ay tila huminga kasama ko. Mabagal. Malalim. Parang ako na ang sentro ng lahat. Ang iyak ng bata ay mas lumapit. Mas malinaw. Mas matamis sa aking pandinig. Tumigil ako sa gilid ng gubat. Naroon siya. Nakaupo sa lupa. Nanginginig. Ang mga mata ay puno ng luha. At ang mukha ay maputla sa takot. Tumingin siya sa akin. At sa isang iglap ay tumigil ang kanyang pag-iyak. Parang may napansin siya. Hindi ang anyo ko, kundi ang nasa loob ko. Napaatras siya. Ngunit hindi sapat ang layo. Naamoy ko ang dugo niya. Mainit. Sariwa. At tumitibok. Ang puso niya ay parang kumakatok sa aking tenga. Humihingi ng kapalaran. Lumapit ako. Dahan-dahan. Hindi nagmamadali. Wala nang dahilan para magmadali. Ang bata ay gumapang paatras. Ang mga kamay niya ay nanginginig sa lupa. At ang kanyang boses ay halos hindi lumabas. Tulungan mo ako. Napahinto ako. Isang sandali. Isang maliit na sandali. May kung anong kumurot sa loob ko. Isang alaala. Isang dating ako. Ngunit mabilis itong nalunod. Nilamon ng gutom. Nilamon ng tibok sa aking dibdib. Umiti ako. At nakita ko ang paglawak ng kanyang mga mata. Ang takot ay naging buo. Ganap. Wala nang pag-asa. Itinaas ko ang aking kamay. Ang mga kuko ay kumislap sa dilim. At bago pa man siya makasigaw ay naramdaman ko ang paglapit ng hangin sa aking mukha. Mainit na dugo ang sumunod. Tumalsik. Tumama sa aking balat. Pumasok sa aking bibig. At sa sandaling iyon ay tuluyan nang nawala ang huling bakas ng aking dating sarili. Ang bata ay nahulog sa lupa. Tahimik. Walang galaw. Ang puso niya ay tumigil. Ngunit ang gabi ay mas lalo pang nabuhay. Sa likod ko ay naramdaman ko ang presensya ng iba. Mas malaki. Mas matanda. Mas mabigat. Unti-unti akong lumingon. At mula sa pinakadilim na bahagi ng gubat ay may lumabas. Isang anyo. Hindi ganap na tao. Hindi ganap na halimaw. Mas malala. Mas sinauna. Ang mga mata nito ay walang kulay. Parang walang laman. Ngunit nakatingin diretsyo sa akin. At sa unang pagkakataon mula nang magbago ako ay nakaramdam ako ng kakaibang bagay. Hindi takot. Kundi babala. Huminto ang tibok sa aking dibdib. Isang saglit. At narinig ko ang boses. Hindi mula sa labas. Kundi mula sa loob ng aking bagong puso. Mas matanda pa sa hari. Mas gutom. Mas may-ari. Ang nilalang ay humakbang palapit. At sa bawat hakbang nito ay parang bumibigat ang mundo. Ang mga aswang sa paligid ay napaatras. Ang ilan ay napasubsob sa lupa. Hindi makatingin. Hindi makahinga. Ngunit ako ay nanatiling nakatayo. Nakatingin. At naramdaman ko ang kakaibang saya. Isang hamon. Isang laban na matagal nang hinihintay ng dugong nasa loob ko. Umiti ang nilalang.
mabagal. At ang bibig nito ay bumuka ng hindi normal. Parang nahahati ang mukha. At mula roon ay may lumabas na maitim na usok. Gumapang ito sa lupa. Papunta sa akin. At sa sandaling dumikit ito sa aking paa ay naramdaman ko ang lamig. Mas malamig sa kamatayan. Mas mabigat sa dilim. At unti-unti itong umaakyat sa aking katawan. Papunta sa aking dibdib. Papunta sa puso na hindi na akin. Papunta sa puso na hindi na akin. Biglang bumilis ang tibok. Malakas. Masakit. Parang may kumakatok mula sa loob. Hindi ito pagsang-ayon. Ito ay pagtutol. Ang itim na usok ay patuloy na umaakyat. Dahan-dahan. Sigurado. At habang umaakyat ito ay nararamdaman ko ang paghigpit sa aking dibdib. Parang pinipisil ang aking puso. Pinipiga. Hinahamon. Ang nilalang ay patuloy na lumalapit. Walang pagmamadali. Walang takot. Tila alam nito ang mangyayari. Tila sigurado ito. Napaatras ang aking paa. Isang hakbang lamang. Ngunit sapat para magbago ang hangin. Ang mga aswang sa paligid ay sabay-sabay na napaungol. Parang may naputol na utos. Narinig ko ang bulong sa loob ko, hindi ka dapat umatras. Ako ang hari. Ako ang gutom. Ngunit may isa pang boses. Mahina. Halos wala. Ngunit buhay. Lira. Isang pangalan. Aking pangalan. Sandali akong napapikit. At sa dilim ay may nakita akong liwanag. Isang maliit na alaala. Ang baryo. Ang hangin sa umaga. Ang simpleng gutom na hindi pumapatay. Pagdilat ko ay nasa harap ko na ang nilalang. Napakalapit. Ang mukha nito ay halos dumikit sa akin. At ang mga mata nitong walang laman ay tila sumisipsip ng aking anyo. Bumuka ang bibig nito. At ang usok ay biglang sumirit. Direkta sa aking dibdib. Pumasok. Walang harang. Napasinghap ako. At sa loob ko ay sumabog ang lahat. Ang itim na puso ay kumibot. Mabilis. Magulo. At ang usok ay pumalibot dito. Parang ahas na kumakapit. Pinipisil. Pinipilit na sakupin. Napayuko ako. Naramdaman ko ang aking mga tuhod na halos bumigay. Ngunit pinilit kong tumayo. Pinilit kong huminya. At sa bawat paghina ay naririnig ko ang dalawang tibok. Isa para sa hari. Isa para sa kung anuman ang pumasok. Dalawang gutom, dalawang kapangyarihan. Sa iisang katawan. Sumigaw ang nilalang. Hindi malakas. Ngunit sapat para manginig ang lupa. At sa sandaling iyon ay itinaas ko ang aking kamay. Hindi dahil inutusan ako. Kundi dahil gusto ko. Sa unang pagkakataon, hinawakan ko ang sariling dibdib ko. At naramdaman ko ang paggalaw sa loob. Ang dalawang puwersa ay naglalaban. At ako ang pagitan. Ako ang sisidlan. Umiti ako. Hindi ngiti ng hari. Hindi ngiti ng halimaw. Ngiti ng isang bagay na bagong isinisilang. Bigla kong itinulak ang aking kamay paloob. Sa aking sariling laman. Walang sakit. Tanging init. At galit. At habang hinahawakan ko ang tumitibok na bagay sa loob ko ay narinig ko ang sigaw. Hindi mula sa nilalang. Kundi mula sa puso. Mula sa hari. Hindi. Ngunit hindi ako tumigil. Humigpit ang aking kapit. At dahan-dahan kong hinila. May lumabas. Hindi isa. Kundi dalawa. Magkakapit. Magkalaban. Isang itim na puso. At isang anyong usok na kumakapit dito. Parehong kumikislot. Parehong galit. Parehong buhay. Tumigil ang mundo. Sandali. Tahimik. Ang nilalang sa harap ko ay napaatras. Sa unang pagkakataon. At ang mga aswang sa paligid ay napaungol ng sabay-sabay. Hindi takot. Kundi pagkalito. Dahil sa aking mga kamay ay hawak ko ang pinagmulan ng kanilang hari. At ang bagay na mas matanda pa sa kanya. At habang unti-unti kong pinipisil ang dalawang iyon ay nararamdaman ko ang pagliyab ng bagong gutom. Mas malalim. Mas malinaw. Mas akin.
Mas akin. Hindi na hiram. Hindi na ipinilit. Kundi isinilang mula sa loob ko. Ang dalawang bagay sa aking palad ay patuloy na kumikislot. Parang ayaw magpaubaya. Parang parehong gustong mabuhay. Ang itim na puso ay bumibilis ang tibok. Habang ang usok ay mas lalong kumakapit dito. Parang naglalaban para sa isang katawan. Para sa akin. Napatingin ako sa nilalang sa harap ko. Hindi na ito lumalapit. Hindi na ito ngumiti. Nakatitig lamang. Nag-iingat. Nag-aabang. Ngunit hindi na ito ang nangingibabaw. Ako na. Unti-unti kong isinara ang aking kamay. Dahan-dahan. Ramdam ko ang pagpiga. Ang pagkontra. Ang galit. At ang takot. Takot. Sa unang pagkakataon ay naramdaman kong may natatakot sa akin. Lumakas ang sigaw mula sa aking palad. Halo-halong boses. Matanda. Bata. Galit. Nagmamakaawa. Bitawan mo kami. Ngunit lalo akong ngumiti. At lalo kong hinigpitan. May narinig akong punit. Hindi mula sa laman. Kundi mula sa kung anong mas malalim. Parang may nasira na hindi dapat nasisira. At sa isang iglap ay tumahimik ang lahat. Nawala ang sigaw. Nawala ang galaw. Nawala ang tibok. Dahan-dahan kong binuksan ang aking kamay. Wala na. Walang puso. Walang usok. Tanging isang maitim na pulbos na unti-unting tinatangay ng hangin. Napatingin ako sa aking dibdib. May butas. Ngunit walang dugo. Walang sakit. Walang laman. At sa loob ng kawalan na iyon ay may naramdaman akong kakaiba. Hindi gutom. Hindi galit. Kundi katahimikan. Malalim. Malawak. At buhay. Huminga ako. At ang hangin ay bumalik sa pagiging hangin. Ang amoy ay hindi natukso. Ang dugo sa lupa ay hindi natawag. Napatingin ako sa aking mga kamay. Normal. Walang kuko na matalim. Walang balat na patay. Ngunit nang tumingin ako sa paligid ay hindi nagbago ang mundo. Ang mga aswang ay naroon pa rin. Nakatitig sa akin. Ngunit ngayon ay hindi sila nakayuko. Hindi rin sila umatake. Nakatayo lamang. Tahimik. Parang naghihintay ng utos na wala na. Ang nilalang sa harap ko ay unti-unting umatras. Hindi dahil sa takot. Kundi parang nawalan ito ng dahilan. Ang anyo nito ay nagsimulang maglaho. Nagiging usok. Nagiging hangin. Hanggang sa tuluyan itong nawala sa dilim. Naiwan ako sa gitna ng gubat. Kasama ang mga nilalang na walang hari. Kasama ang katahimikan na hindi ko inaasahan. At sa sandaling iyon ay may narinig akong mahinang tibok. Hindi mula sa dibdib ko. Kundi mula sa ilalim ng lupa. Isang tibok. Mabagal. Malalim. At kasunod nito ay isa pa. At isa pa. Parang may natutulog na gumigising. Sa ilalim. Mas malalim pa sa hukay. Mas luma pa sa lahat. Napatingin ako sa lupa. At ang lupa ay bahagyang umangat. Parang huminga. At sa loob ng katahimikan ay may bumulong. Hindi mula sa labas. Kundi mula sa mismong mundo. Mas marami pa kami. Mas marami pa kami. Ang lupa sa aking paanan ay dahan-dahan na nagbitak. Mahina sa una. Parang buhok na guhit. Ngunit unti-unti itong lumawak. At mula sa siwang ay may lumabas na malamig na hangin. Hindi ito hangin ng gabi. Ito ay hangin ng kailaliman. May amoy na hindi ko maipaliwanag. Luma. Bulok. At buhay. Napaatras ang mga aswang sa paligid sa unang pagkakataon ay sila ang umatras. Hindi ako. Narinig ko ang pagkaluskos sa ilalim ng lupa. Hindi isa. Marami. Parang may gumagapang. Parang may kumakamot. Papunta sa ibabaw. Biglang may kamay na lumabas sa bitak. Maputla. Mahaba ang daliri. At nanginginig. Sumunod ang isa pa. At isa pa. Hanggang sa ang lupa ay tila naging dagat ng mga kamay. Umaabot. Humihingi. O naghahanap.
Hindi ako gumalaw. Hindi ako tumakbo. May kung anong pumipigil sa akin. Hindi takot, kundi pagkaunawa na ako ay bahagi na nito. Mula sa siwang ay unti-unting umangat ang isang ulo. Ngunit hindi ito tulad ng nauna. Wala itong mukha. Tanging balat na makinis. At sa gitna ay may bitak. Dahan-dahan itong bumuka. At sa loob ay may kadiliman. Mas madilim pa sa gabi. Mas malalim pa sa hukay. Humina ito. At sa paghina nito ay naramdaman kong may hinahatak mula sa loob ko. Hindi laman. Hindi dugo. Kundi alaala. Mga larawan. Mga pangalan. Mga pakiramdam. Unti-unti itong nawawala. Parang binubura. Napahawak ako sa aking ulo. At sinubukang pigilan. Ngunit bawat sandali ay may nawawala. Ang aking baryo. Ang aking pangalan. Ang aking nakaraan. Lahat ay tinutunaw. Ang mga aswang sa paligid ay nagsimulang manginig. Ang ilan ay napasigaw. Ang ilan ay tumakbo. Ngunit walang nakalayo. Ang mga kamay mula sa lupa ay humawak sa kanilang mga paa. Hinila pababa. Isa-isa. Tahimik silang nilamon ng lupa. Walang dugo. Walang bakas. Parang hindi sila kailanman umiral. Naiwan ako. Ako at ang nilalang na walang mukha. Ito ay tuluyang nakaahon. Matangkad. Mas mataas sa akin. At ang katawan nito ay tila gawa sa anino at lupa. Wala itong mata. Ngunit alam kong nakatingin ito sa akin. At sa loob ng aking isip ay may narinig akong tanong. Hindi salita. Ngunit malinaw. Ano ka na ngayon? Napatingin ako sa aking mga kamay. Sa aking dibdib. Sa aking sarili. Wala na ang hari. Wala na ang gutom na yon. Ngunit wala na rin ang dati kong ako. Ako ay walang laman. Ngunit gising. At sa unang pagkakataon ay ako ang pumili. Humina ako ng malalim. At hinayaan kong mawala ang natitirang alaala. Isa-isa. Hanggang sa wala ng pangalan ang naiwan. Wala ng takot. Wala ng awa. Tanging kamalayan. Tanging presensya. Tumingin ako sa nilalang. At sa loob ng katahimikan ay mumiti ako. Hindi dahil sa galit. Hindi dahil sa gutom. Kundi dahil sa pagkilala. At sa sandaling iyon ay gumalaw ang mundo. Ang lupa ay tuluyang bumuka. At ako ay bumagsak pababa. Sa kailaliman na walang hanggan. Kasama ang mga kamay. Kasama ang mga bulong. At habang ako ay lumulubog ay naramdaman ko ang pagbabago. Hindi pataas. Hindi pababa. Kundi palawak. Parang ako ay nagiging bahagi ng lupa. Ng hangin. Ng dilim. At sa huling sandali bago tuluyang mawala ang lahat ay may narinig akong tibok. Hindi mula sa puso. Kundi mula sa buong paligid. Isang tibok na hindi kailanman titigil. Isang tibok na hindi kailanman titigil. At sa loob ng tibok na iyon ay may ritmo. Mabagal sa una. Halos hindi marinig. Ngunit habang ako ay lalong lumulubog ay lumalakas ito. Mas malinaw. Mas buo. Parang may tumatawag. Hindi sa pangalan. Kundi sa aking mismong pagkatao. Ang dilim sa paligid ay hindi na lamang kawalan. Ito ay kumikilos. Humihinga. At unti-unting yumayakap sa akin. Hindi bilang biktima. Kundi bilang kabahagi. Naramdaman ko ang aking anyo na nawawala. Ang aking balat ay nagiging alikabok. Ang aking laman ay nagiging hangin. Ngunit ang aking kamalayan ay nananatili. Mas lumilinaw. Mas lumalawak. Parang ako ay nagiging mata ng lupa. Nararamdaman ko ang bawat galaw sa ibabaw. Ang bawat yabag ng tao. Ang bawat patak ng dugo. Ang bawat sigaw na hindi naririnig ng iba. At sa kailaliman ay may nakita ako. Hindi gamit ang mata. Kundi gamit ang kung anuman ang naging ako. Isang napakalawak na anyo. Nakatulog. Ngunit hindi patay. Napapalibutan ng mga buto. Ng mga anino. Ng mga bagay na matagal nang nakalimutan ng mundo. At sa bawat tibok ay bahagya itong gumagalaw.
Unti-unting nagigising. Narinig ko ang boses. Hindi salita. Ngunit malinaw ang kahulugan. Ikaw ang daan. Ikaw ang simula. At sa sandaling iyon ay naunawaan ko. Hindi ako naging hari. Hindi ako naging halimaw. Ako ay naging susi. Isang pagbubukas. Isang pagbalik. Sa ibabaw ng lupa ay naramdaman ko ang pagyanig. Ang mga puno ay kumaluskos. Ang hangin ay nag-iba. At ang gabi ay lalong dumilim. Mas mabigat. Mas buhay. May mga tao na nagising sa kanilang higaan. May mga aso na umangal. May mga bata na napaiyak ng walang dahilan. Dahil sa ilalim nila ay may gumagalaw. At ako ay naroon. Hindi bilang katawan, kundi bilang presensya. Nakahalo sa lupa. Nasa bawat siwang. Nasa bawat anino. At sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang tunay na lawak ng aking sarili. Walang hangganan. Walang anyo. Ngunit may layunin. Ang nilalang na natutulog sa kailaliman ay kumibot muli. Mas malakas. Mas malinaw. At ang tibok ay naging dagundong. Isang utos na hindi mapipigilan. Unti-unting nagbukas ang lupa sa iba pang lugar. Hindi lamang sa gubat, kundi sa baryo, sa mga kalsada, sa ilalim ng mga bahay. May mga kamay na muling sumulpot. Mas marami. Mas mabilis. Mas sabik. At sa bawat paglabas nila ay may nawawala. Mga tao. Mga hayop. Mga alaala. Parang unti-unting binubura ang ibabaw ng mundo. At sa gitna ng lahat ay naramdaman ko ang sarili ko na lumalawak pa. Mas malalim. Mas malayo. Hanggang sa maabot ko ang hangganan ng lupa. At doon ay may naramdaman akong iba. Isang presensya na hindi mula sa kailaliman, kundi mula sa itaas. Tahimik. Nagmamasid. At naghihintay. At sa pagitan ng taas at baba ay ako ang naging tulay. Ako ang pagitan. At habang ang mundo ay unti-unting nagbabago ay may isang bagay na malinaw sa loob ng aking kamalayan. Hindi ito katapusan. Ito ay simula lamang. Ito ay simula lamang at ang simula ay hindi banayad. Hindi rin tahimik. Ito ay paggising. Marahas. Hindi mapipigilan. Sa ibabaw ng lupa ay nagsimula ang pagguho. Hindi agad napansin ng lahat. Ngunit sa bawat hakbang ng tao ay may kakaibang pakiramdam. Parang ang lupa ay hindi na matibay. Parang may pulso sa ilalim. May mga bitak na lumitaw sa sahig ng mga bahay. Sa gitna ng mga kalsada. Sa ilalim ng mga kama kung saan natutulog ang walang kamalay-malay. At sa bawat bitak ay may malamig na hangin na lumalabas. Humahaplos sa balat. Nagdadala ng bulong. Halika. Ang ilan ay nakarinig. Ang ilan ay sumunod. Lumapit sa mga bitak. Sumilip. At hindi na muling nakita. Sa kailaliman ay nararamdaman ko ang bawat isa. Ang bawat pagbagsak. Ang bawat sigaw. Ang bawat pagkawala. At sa halip na takot ay may kakaibang kapayapaan. Parang ito ang dapat mangyari. Parang matagal nang nakatakda. Ang nilalang sa kailaliman ay unti-unti nang nagigising. Hindi pa ganap. Ngunit sapat para maramdaman ang presensya nito sa buong mundo. Ang tibok nito ay hindi na lamang nasa ilalim. Ito ay umaabot sa hangin. Sa tubig. Sa bawat nilalang na may buhay. At sa itaas ay naramdaman ko ang presensya na kanina ko pa napapansin. Mas malinaw na ngayon. Mas malapit. Parang bumababa. Isang malamig na liwanag ang sumilip mula sa kalangitan. Hindi ito buwan. Hindi ito bituin. Kundi isang mata. Malawak. Tahimik. At nakatingin. Direkta sa mundo. Direkta sa akin. Hindi ito kumikilos. Ngunit ang tingin nito ay sapat para maramdaman ko ang bigat. Parang sinusukat ako. Parang hinuhusgahan. Sa pagitan ng kailaliman at kalangitan ay ako ang nananatili. Hindi buo. Ngunit hindi rin wasak. At sa sandaling yon ay may nangyari na hindi ko inaasahan. May bumalik. Isang alaala. Isang maliit na bahagi ng dati kong sarili.
Isang boses. Mahina. Ngunit malinaw. Tama ba ito? Napahinto ang aking paglawak. Isang sandali lamang. Ngunit sapat para magbago ang daloy. Ang tibok sa ilalim ay bahagyang pumalya. Ang mata sa itaas ay kumislap. At ako ay naiwan sa gitna ng dalawang puwersa. Parehong naghihintay. Parehong nakatingin. Parehong handang kumilos. At ako ang kailangang pumili. At ako ang kailangang pumili. Walang oras. Walang gabay. Tanging ang bigat ng dalawang mundo. Sa ibaba ay ang kailaliman. Gutom. Matagal nang naghihintay. Sa itaas ay ang mata. Tahimik. Ngunit mapanuri. Parang may sariling hatol. At sa gitna ay ako. Hindi na lira. Hindi na tao. Ngunit hindi rin ganap na dilim. Huminga ako. Kahit wala na akong baga. Kahit wala na akong anyo. Ngunit ang galaw ay naramdaman ko. At sa sandaling iyon ay pinili ko. Hindi ang itaas. Hindi ang ibaba. Kundi ang pagitan. Biglang kumalat ang aking presensya. Hindi pa baba. Hindi pa taas. Kundi pahalang. Sa bawat sulok ng lupa. Sa bawat anino. Sa bawat espasyo na hindi abot ng liwanag at hindi pa nalalamon ng dilim. Ang tibok sa kailaliman ay biglang nagbago. Hindi na ito umaakyat. Hindi na ito sumasabog. Parang pinigilan. Parang pinatahimik. At ang mata sa itaas ay kumurap. Isang beses. Mabagal. At sa unang pagkakataon ay umatras. Hindi tuluyang nawala. Ngunit lumayo. Parang kinilala ang aking pasya. Sa ibabaw ng mundo ay huminto ang pagbitak. Ang mga kamay na umaabot mula sa lupa ay natigil. Nanginig. At unti-unting bumalik sa ilalim. Ang mga tao na naligaw sa mga siwang ay hindi na nadagdagan. Ang hangin ay bumalik sa dating galaw. Ngunit may naiwan. Isang pakiramdam na hindi mawawala. Na may nagising. At hindi na muling matutulog. Sa kailaliman ay naramdaman ko ang nilalang. Hindi na ito umaakyat. Ngunit hindi rin ito nawala. Nakatitig ito. Naghihintay. At ako ay nakatingin din. Hindi bilang alipin. Hindi bilang hari. Kundi bilang bantay. Isang hangganan. Isang babala. At sa ibabaw ng lupa ay may mga taong magsisimulang makaramdam. Sa mga panaginip. Sa mga anino. Sa mga sandaling tahimik ang gabi. Maririnig nila ang mahinang tibok. At ang bulong. Hindi na halika. Kundi mag-ingat. Dahil sa ilalim ng bawat hakbang ay may mata na nakamasid. At sa pagitan ng liwanag at dilim ay may presensya na hindi na muling mawawala. At sa pagitan ng liwanag at dilim ay may presensya na hindi na muling mawawala. Ako yon. Hindi bilang pangalan. Kundi bilang pakiramdam. Isang lamig sa bato. Isang biglang katahimikan sa gitna ng ingay. Isang anino na tila hindi sumusunod sa ilaw. Sa bawat gabi na lalalim ang dilim ay mararamdaman nila ako. Hindi ako lalapit. Hindi ako atake. Ngunit mananatili akong naroon. Nagmamasid. Nagbabantay. May mga tao na makakakita ng kakaiba. Sa salamin. Sa sulok ng kanilang mata. Isang galaw na hindi nila maipaliwanag. Isang presensya na tila may isip. At sa ilalim ng lupa ay patuloy ang tibok. Mahina. Ngunit hindi nawawala. Parang paalala. Na ang kailaliman ay buhay pa rin. At naghihintay. May mga gabi na biglang lalakas ang hangin. Kahit walang bagyo. May mga ibon na biglang tatahimik. May mga aso na tititig sa isang direksyon at hindi gagalaw. Sa mga sandaling iyon ay mas lalakas ang aking pakiramdam. Mas malinaw ang aking pag-iral. At mararamdaman ko ang paggalaw sa ilalim. Mga kamay na gustong umangat muli. Mga boses na gustong sumigaw. Ngunit pipigilan ko. Hindi sa galit. Kundi sa balanse. Dahil yon na ang aking tungkulin. Ang manatili sa pagitan. Ngunit may mga pagkakataon na may makakalusot. Isang bitak na hindi ko agad maramdaman. Isang anino na masyadong mabilis.
At sa mga gabing iyon ay may isang tao na biglang magigising. Pawis na pawis. Hinal na hinal. At may isang imahe sa isip. Isang ulo. Nakangiti. May dugong tumutulo. At mga matang nakatingin diretsyo sa kanila. At sa loob ng kanilang isip ay may maririnig silang bulong. Hindi malakas. Ngunit malinaw. Hindi pa tapos. At sa sandaling iyon ay mararamdaman ko sila. Ang takot nila. Ang kalituhan. At ang munting pinto na nagbukas sa loob nila. At kailangan kong pumili muli. Isara iyon. O hayaan. Dahil sa bawat puso na matatakot ay may puwang. At sa bawat puwang ay may posibilidad. At sa bawat posibilidad ay may panganib. At habang lumilipas ang mga gabi ay napapansin ko ang pagbabago. May ilan na hindi natatakot. May ilan na nakikinig. May ilan na hinahanap ang bulong. At sa kanila ay may kakaibang init. Parang may sumisibol. Parang may tumatawag pabalik sa kailaliman. Napapansin ko sila. Isa-isa. Sa iba-ibang lugar. Sa iba-ibang oras. At sa bawat isa ay may parehong marka. Isang manipis na linya sa leeg. Halos hindi makita. Ngunit naroon. At sa tuwing tinitingnan ko sila ay nararamdaman ko ang lumang tibok. Mahina. Ngunit buhay. At sa unang pagkakataon matapos kong piliin ang balanse ay may bumabalik na pakiramdam. Hindi gutom. Hindi galit. Kundi kaba. Dahil kahit ako ay bantay. Kahit ako ang pagitan. May mga bagay na kayang lumusot sa pagitan. At sa malalim na katahimikan ng gabi ay may narinig akong bagong bulong. Hindi mula sa ilalim. Hindi mula sa itaas. Kundi mula sa mismong pagitan kung saan ako naroon. Dumadami kami. Dumadami kami. Hindi iisa. Hindi na lamang ako. Sa bawat pusong nagbukas. Sa bawat isip na nakinig. May bagong presensya na sumisibol. Tahimik. Nakatago. Ngunit buhay. Nararamdaman ko sila. Parang mga maliliit na tibok na sabay-sabay na lumalakas. Iba-iba ang anyo. Iba-iba ang pinagmulan. Ngunit pareho ang puwang sa loob. Ang pagitan. May isang babae sa malayong baryo. Nagising sa gitna ng gabi. Nakahawak sa kanyang leg. At sa salamin ay nakita niya ang anino sa likod niya. Hindi gumagalaw. Ngunit naroon. At hindi siya sumigaw. Ngumiti siya. May isang lalaki sa lungsod. Nakaupo sa madilim na kwarto. Nakikinig sa katahimikan. At sa halip na matakot ay sumagot siya sa bulong. Tahimik. Ngunit malinaw. Naririnig kita. At sa bawat sagot nila ay mas lumalakas ang daloy. Mas bumibilis ang pagdami. Hindi sila aswang. Hindi rin tao. Hindi pa. Ngunit papunta roon. Papunta sa kung anuman ang nasa pagitan. Nararamdaman ko ang kanilang paglago. Ang kanilang pagkatuto. At kasabay nito ay ang pagnipis ng hangganan. Ang balanse na pinili ko ay unti-unting sinusubok. Sa ilalim ay may paggalaw. Mas maingat. Mas tuso. Hindi na marahas. Kundi nag-aabang. Sa itaas ay may liwanag na muling sumisilip. Mas malamig. Mas matalim. Parang hindi nasiyahan sa aking pasya. At sa gitna ay kami. Dumarami. Nagigising. At hindi lahat ay katulad ko. May ilan na nagbabantay. May ilan na nagmamasid. Ngunit may ilan na nagugutom. Tahimik na gutom. Mas mapanganib. Dahil hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagbabala. Ito ay naghihintay lamang ng tamang sandali. Nararamdaman ko ang isa. Mas malakas kaysa sa iba. Mas mabilis ang paglawak. Mas matalas ang presensya. Parang unang alon ng bagong uri. Sinubukan kong abutin siya. Sa pamamagitan ng pagitan. At sa isang iglap ay nakita ko siya. Nakatayo sa gitna ng madilim na kalye. Umuulan. Ngunit hindi siya nababasa. Nakatingala siya sa langit. Direkta sa mata na nasa itaas. At sa kanyang mukha ay may ngiti. Hindi tulad ng dati kong ngiti. Mas tahimik. Mas alam.
At sa loob ng aking kamalayan ay narinig ko ang kanyang boses. Hindi bulong. Hindi tanong. Kundi pahayag. Hindi ka sapat. Napahinto ako. Isang sandali na parang walang hanggan. At sa sandaling iyon ay naramdaman ko ang pag-alon ng kailaliman. At ang pagliwanag ng nasa itaas. At sa gitna naming dalawa ay nagsimula ang bagong paggalaw. Hindi na laban ng taas at baba. Kundi ng pagitan laban sa sarili nito. Kundi ng pagitan laban sa sarili nito. Ang ulan ay patuloy na bumuhos. Ngunit hindi iyon ang aking naramdaman. Ang naramdaman ko ay ang bigat ng kanyang presensya. Masiksik. Mas matalim. Parang kaya niyang putulin ang mismong hangganan na aking binuo. Sinubukan kong lumapit sa kanya. Hindi gamit ang katawan. Kundi gamit ang pagitan. Sa isang iglap ay nasa paligid niya ako. Nasa bawat patak ng ulan. Nasa bawat anino sa kalsada. Ngunit hindi siya nagulat. Hindi siya natakot. Dahan-dahan siyang ngumiti. At tumingin sa direksyon ko. Hindi niya ako nakikita. Ngunit alam niya kung nasaan ako. Nararamdaman kita. Malinaw ang kanyang tinig. Walang pag-aalinlangan. Walang takot. Napakalinaw. Sino ka? Tanong ko. Hindi bilang salita. Kundi bilang presensya. Ang hangin sa paligid ay bahagyang nagbago. At ang ulan ay tila huminto sa paligid niya. Parang may sariling mundo na nakapalibot sa kanya. Sumagot siya. Hindi ako sagot. Ako ang susunod. Sa sandaling iyon ay kumibot ang kailaliman. Mas malakas. Parang kinilala siya. At ang mata sa itaas ay kumislap muli. Mas maliwanag. Mas matindi. Parang nakita siya. At ako ay naiwan sa pagitan ng dalawang puwersa at ng bagong presensyang ito. Tatlong daloy. Tatlong direksyon. Tatlong gutom. At sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang pagkakahati. Hindi pisikal. Kundi sa loob ng aking kamalayan. Parang hinahatak ako sa iba-ibang panig. Sinubukan kong patatagin ang pagitan. Pinakalat ko ang aking presensya. Mas malawak. Mas mahigpit. Upang isara ang mga siwang. Upang pigilan ang pagtagos. Ngunit tumawa siya. Mahina. Ngunit sapat para manginig ang hangin. Hindi mo kami mapipigil. Hindi na kami iisa. At sa sandaling iyon ay naramdaman ko sila. Hindi lamang siya. Kundi ang iba pa. Mga bagong nagising. Mga bagong puwang. Mga bagong pagitan. Na hindi na sumusunod sa akin. Na may sariling galaw. May sariling layunin. Sa ilalim ay may mga kamay na muling kumikilos. Mas maingat. Mas organisado. Sa itaas ay may liwanag na bumababa. Mas tuwid. Mas tiyak. At sa gitna ay nagsisimula ang pagguho ng aking kontrol. Hindi dahil ako ay mahina. Kundi dahil dumami ang katulad ko. At hindi lahat ay pumili ng balanse. Ang lalaki sa ulan ay humakbang pasulong. At sa bawat hakbang niya ay may siwang na bumubukas sa lupa. Hindi malaki. Ngunit sapat. At mula roon ay may usok na lumalabas. Maitim. Buhay. At hindi ko ito agad napigilan. Isang pagkakamali. Isang bitak. At doon nagsimula ang pagbabalik. Hindi ng hari. Hindi ng lumang halimaw. Kundi ng bago. Mas tahimik. Mas marunong. Mas mapanganib. At habang pinagmamasdan ko ang kanyang paglakad sa gitna ng ulan, ay may bumalik na pakiramdam sa akin. Isang bagay na matagal kong iniwasan. Takot. Takot. Hindi tulad ng dati. Hindi para sa sarili. Kundi para sa mundo. Ang lalaki sa ulan ay patuloy na naglakad. Walang pagmamadali. Ngunit bawat hakbang ay may kasunod na pagbabago. Ang lupa sa ilalim niya ay bahagyang lumulubog. Parang kinikilala siya. Parang sumusunod. Sinubukan kong isara ang mga siwang na kanyang binubuksan. Pinilit kong higpitan ang pagitan. Ngunit sa bawat pagsara ko ay may tatlong bagong bitak na lumilitaw. Mas mabilis siya. Mas sanay. Mas handa. Narinig ko ang bulong ng iba. Ang mga bagong tulad niya.
Nag-ugnayan. Hindi sa salita, kundi sa intensyon. Parang isang isipan na may maraming katawan. At hindi ako kasama. Ako ang naiwan. Ako ang luma. Ang bantay na hindi na sinusunod. Ang balance na hindi na sapat. Sa ilalim ay may malakas na paggalaw. Mas malalim. Mas mabigat. Parang may malaking bahagi na gumagalaw patungo sa ibabaw. At hindi ko ito kayang pigilan mag-isa. Sa itaas ay ang mata ay bumukas ng mas malaki. Ang liwanag nito ay bumaba. Tuwid. Direkta sa lugar kung saan naglalakad ang lalaki. Ngunit hindi siya nasunog. Hindi siya natigil. Tumingin siya pataas. At mumiti. Parang kinukutya ang liwanag. Parang tinatanggap ang hamon. At sa sandaling iyon ay itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi tulad ng dati kong galaw. Ito ay mas kontrolado. Mas tahimik. At mula sa kanyang palad ay may lumabas na manipis na linya ng dilim. Hindi usok. Hindi anino. Kundi isang hiwa. Direkta sa hangin. At sa isang iglap ay napunit ang pagitan. Hindi maliit na bitak. Kundi malalim na sugat. At mula roon ay may lumabas. Hindi kamay. Hindi ulo. Kundi anyo na hindi kayang ipaliwanag ng isip ng tao. Gumagalaw. Nagbabago. At bawat galaw nito ay may kasamang pagkawala. Mga ilaw sa paligid ay namatay. Ang ulan ay huminto. Ang tunog ay nawala. Parang kinain ng presensya nito ang realidad. Sumigaw ako. Hindi sa boses. Kundi sa buong pagitan. Pinilit kong isara ang sugat. Pinilit kong itulak pabalik ang lumalabas. Ngunit huli na. Narinig ko ang kanyang boses muli. Malinaw. Malapit. Ito ang simula. Hindi ng wakas. Kundi ng pagbabago. At sa sandaling iyon ay naunawaan ko. Hindi ko na kayang ibalik sa dati. Hindi ko na kayang pigilan ang lahat. Dahil ang pagitan ay hindi na isa. Ito ay nahati. Nagkaroon ng sarili nitong mga anino. At ang isa sa kanila ay nakatayo sa ulan. Nakatingin sa akin. At handang sakupin ang lahat. At sa kailaliman ay naramdaman ko ang paggalaw ng isang bagay na mas malaki pa sa una. Mas mabigat. Mas sinauna. Na tila gumising dahil sa sugat na yon. At sa itaas ay ang mata ay hindi na lamang nagmamasid. Ito ay gumagalaw pababa. Palapit. At sa gitna ng lahat ng iyon ay ako. Ang dating bantay. Ngayon ay saksi. Sa pagbukas ng isang bagay na hindi na maaaring isara. Sa pagbukas ng isang bagay na hindi na maaaring isara. Ang sugat sa pagitan ay patuloy na lumalawak. Hindi ito dumudugo. Ngunit may lumalabas. Isang presensya na hindi dapat umiiral. Ang anyo ay patuloy na nagbabago. Hindi mata. Ngunit nakakakita. Hindi bibig. Ngunit may tunog. At ang tunog na iyon ay hindi naririnig ng tenga. Ito ay nararamdaman. Direkta sa loob ng kamalayan. Parang may kumakain ng kahulugan. Ng mga salita. Ng katotohanan. Nararamdaman ko ang pagitan na unti-unting nababasag. Ang mga bahagi ko ay nawawala sa kontrol. May mga lugar na hindi ko na maabot. May mga siwang na hindi ko na maisara. Ang lalaki sa ulan ay huminto. Tumingin sa sugat. At dahan-dahan na lumapit. Parang siya ang tumawag nito. Parang siya ang inaasahan. At nang tumayo siya sa harap ng nabuksang hiwa, ay itinaas niya ang kanyang kamay. At ipinasok ito sa loob. Walang pag-aalinlangan. Walang sakit. At nang hilahin niya palabas ay may dala na siya. Isang piraso. Ng kung anumang iyon. Kumikislap. Ngunit hindi ilaw. Gumagalaw. Ngunit walang anyo. At nang dumikit ito sa kanyang balat ay agad itong sumanib. Parang tubig na hinihigop ng lupa. Napaatras ako. Hindi dahil sa takot lamang. Kundi dahil sa pagkilala. Na siya ay nagiging tulay. Hindi tulad ko. Hindi tagapamagitan. Kundi tagapagbukas. Ang kailaliman ay umalingaw-ngaw. Mas malakas. Mas malapit. Parang sumasagot sa nangyayari.
Ang mga kamay na kanina ay umatras ay muling sumulpot. Mas agresibo. Mas sabik. Ang lupa ay nagsimulang gumalaw sa mas malawak na lugar. Hindi lamang sa gubat, kundi sa mga lungsod, sa mga gusali, sa ilalim ng mga paa ng maraming tao. Ang mata sa itaas ay bumaba pa. Mas malaki na ito ngayon. Mas malinaw. At ang liwanag nito ay hindi na lamang nagmamasid. Ito ay tumatama. Sa sugat. Sa lalaki. Sa kung anumang lumalabas. Tatlong puwersa ang nagbanggaan. Walang salita. Walang babala. Tanging puwersa. At sa gitna ay ako. Pinilit kong tipunin ang natitirang bahagi ng pagitan. Pinilit kong buuin muli ang hangganan. Ngunit bawat sandali ay may nawawala. May kumakalas. May kumakampi sa kanya. Sa lalaki. Sa bagong pagitan. Narinig ko ang kanilang sabay-sabay na bulong. Hindi ka na kailangan. Napahinto ako. Isang sandali. At sa sandaling iyon ay may bumuka sa loob ko. Hindi sugat. Kundi alaala. Ang unang gabi. Ang dugo. Ang ulo. Ang desisyon. At ang dahilan kung bakit ako pumili. Hindi para maging malakas. Hindi para maging hari. Kundi para pigilan ang pagkalat. Para bantayan ang pagitan. Huminga ako. At sa huling pagkakataon ay pinili ko muli. Hindi control. Hindi kapangyarihan. Kundi sakripisyo. Pinakawalan ko ang sarili ko. Ang natitirang pagitan sa akin ay sumabo. Hindi palabas. Kundi papasok. Direkta sa sugat. Direkta sa hiwa na hindi maisara. At sa sandaling iyon ay naramdaman ko ang pagkapunit ng aking kamalayan. Ang pagkapira-piraso. Ang pagkawala. Ngunit kasabay nito ay may nangyari. Ang sugat ay bahagyang huminto. Hindi nagsara. Ngunit hindi na lumawak. Ang lalaki ay napaatras. Sa unang pagkakataon, ang anyo sa loob ng hiwa ay kumibot. Parang pinigilan. Parang naantala. At sa gitna ng kaguluhan ay narinig ko ang huling bulong mula sa aking sarili. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang laban. At sa sandaling iyon ay tuluyan akong nahati. Hindi sa laman. Kundi sa kamalayan. Ang isang bahagi ko ay nanatili sa sugat. Nakakapit. Pinipigilan ang paglawak. Habang ang isa pang bahagi ay kumalat. Mas manipis. Mas mahina. Ngunit mas malawak. Naging hibla ako ng pagitan. Nasa bawat gilid ng hiwa. Nasa bawat panginginig ng realidad. At nararamdaman ko ang pagod. Hindi pisikal. Kundi pagod ng pagiral. Ang lalaki sa ulan ay tumigil. Nakatingin sa sugat. At sa akin. Kahit hindi niya ako nakikita. Alam niya. Nararamdaman niya ang pagtutol. Ngumiti siya. Ngunit iba na ang ngiti. Hindi na kampante. May bahid ng pagkainis. May bahid ng galit. Hinawakan niya muli ang hiwa. At sinubukang palawakin. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi agad bumigay. May pumipigil. Ako. Narinig ko ang kanyang bulong. Mahina. Ngunit matalim. Hanggang kailan? Wala akong sagot. Dahil wala akong hangganan. Habang pinipigilan ko ang sugat ay naramdaman ko ang paggalaw ng iba. Ang mga tulad niya. Ang mga bagong pagitan. Lumapit sila. Isa-isa. Hindi pisikal. Kundi sa presensya. Parang mga anino na nagtitipon. Ang ilan ay sumanib sa kanya. Nagbigay ng lakas. Ang ilan ay nag-alangan. At ang ilan ay lumapit sa akin. Tahimik. Hindi nagsasalita. Ngunit naramdaman ko ang kanilang pagpili. Hindi lahat ay nais ng pagbukas. Hindi lahat ay gutom. May ilan na nais manatili ang balanse. At sa sandaling iyon ay hindi na ako nag-iisa. Hindi na ako ang tanging bantay. May iba. Mahina pa. Ngunit sapat para maramdaman. Ang sugat ay muling kumibot. Sa loob nito ay may nagpilit na lumabas. Mas malaki. Mas mabigat. At sa bawat pagpigil namin ay mas lalo itong nagagalit.
Ang lalaki ay sumigaw. Sa unang pagkakataon, hindi sa sakit, kundi sa galit. At ang kanyang mga mata ay kumislap. Mas madilim, mas malalim. At sa sandaling iyon ay nagpasya siya. Hindi na palawakin lamang, kundi wasakin ang lahat. Itinaas niya ang dalawang kamay. At ang pagitan sa paligid ay nagsimulang mapunit. Hindi isa, hindi dalawa, kundi marami. Sa iba-ibang lugar, sa iba-ibang direksyon. Parang sinusubukan niyang sirain ang mismong balanse. At ako, kami, ang mga bagong bantay, ay napilitang kumalat. Pinili naming hatiin ang sarili namin. Upang pigilan ang bawat punit. Upang isara ang bawat sugat. Isang laban na walang katawan. Walang sandata. Tanging presensya laban sa presensya. At sa gitna ng kaguluhan ay naramdaman ko ang kailaliman. Tahimik. Hindi kumikilos. Parang naghihintay. At ang nasa itaas ay gayon din. Hindi na umaatake. Hindi na bumababa. Parehong nakatingin. Parehong nagmamasid. Sa laban ng pagitan laban sa sarili nito. At habang ang bawat sandali ay nagiging mas mabigat ay naramdaman ko ang isang kakaibang bagay. Hindi mula sa sugat. Hindi mula sa lalaki. Kundi mula sa loob ng mga bagong tulad ko. Isang pagkakaisa. Hindi pilit. Hindi utos. Kundi kusang loob. At sa sandaling iyon ay nagbago ang daloy. Hindi na kami hiwa-hiwalay. Hindi na kami mahina. Kami ay naging iisa. Isang mas malawak na pagitan. Mas matibay. Mas malinaw. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ay naramdaman kong may pag-asa. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat ay naramdaman kong may pag-asa. Hindi maliwanag. Hindi sigurado. Ngunit naroon. Parang munting ilaw sa gitna ng walang hanggan na dilim. Ang aming presensya ay nagsimulang magbago. Hindi na kami magkakahiwalay na hibla. Kundi isang buo. Isang malawak na pagitan na kayang humawak. Kayang sumalo. Kayang pumigil. Ang mga sugat na binubuksan ng lalaki ay isa-isa naming tinahi. Hindi agad. Hindi madali. Ngunit sapat para hindi lumawak. Sapat para hindi tuluyang bumigay ang mundo. Narinig ko ang kanyang galit. Mas malakas na ngayon. Mas magulo. Hindi na kontrolado. Bakit niyo pinipigilan? Ang tanong niya ay dumaan sa aming lahat. At sa unang pagkakataon ay may sumagot. Hindi ako. Kundi kami. Dahil may mundo pa. Dahil may hangganan. Dahil hindi lahat ay gutom. Ang sagot ay hindi malakas. Ngunit sapat para maramdaman niya. Napahinto siya. Isang sandali. At sa sandaling iyon ay nakita ko ang pag-alinlangan. Maliit. Halos wala. Ngunit naroon. Ngunit mabilis din itong napalitan ng galit. At sa galit na iyon ay pinilit niyang muli ang hiwa. Mas malalim. Mas marahas. At mula sa loob ay muling gumalaw ang anyo. Mas buo na ngayon. Mas malapit na makalabas. Nararamdaman ko ang presensya nito. Hindi ito basta halimaw. Hindi ito basta dilim. Ito ay isang bagay na hindi dapat magkaroon ng hugis. At sa bawat galaw nito ay nararamdaman ko ang pagmipis ng aming lakas. Unti-unti. Paunti-unti. Hindi sapat ang pagpigil lamang. Kailangan naming magpasya. Muli. Sa loob ng aming isang kamalayan ay nagkaroon ng katahimikan. Isang sandali ng pag-intindi. At doon ay nakita namin ang katotohanan. Na hindi sapat ang pagharang. Na hindi sapat ang pagbalanse. Na may kailangang mawala upang may manatili. At muli ay bumalik ang parehong salita. Sakripisyo. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi isa lamang ang magbibigay. Kundi marami. Kami. Sabay-sabay naming hinigpitan ang pagitan. Hindi lamang sa sugat. Kundi sa buong mundo. Sa bawat siwang. Sa bawat anino. Sa bawat puwang na maaaring daanan. At sa isang iglap ay pinili namin. Hindi isara. Kundi ikulong. Ang hiwa ay hindi na lumawak.
Hindi na rin lumiit. Ito ay naging bilangguan. At ang anyo sa loob ay napigil. Hindi makalabas. Ngunit hindi rin mawawala. Ang lalaki ay napaatras. Sa wakas, sa kanyang mga mata ay may unang bakas ng takot. Tutu. Malalim. At sa sandaling iyon ay umatras siya, hindi tumakbo. Ngunit lumayo. Unti-unti. Hanggang sa mawala sa ulan. Hanggang sa mawala sa pagitan. Ang sugat ay nanatili. Tahimik. Nakakulong ang nasa loob. At kami ay nanatili rin. Nakapalibot. Nakabantay. Hindi na lamang bantay, kundi bilangguan mismo, at habang ang mundo sa ibabaw ay unti-unting bumabalik sa katahimikan, ay may isang bagay na malinaw sa loob namin. Hindi ito katapusan. Hindi ito panalo. Ito ay pahinga lamang. Dahil sa loob ng bilangguan ay may gumagalaw pa rin. Dahan-dahan. Tahimik. At naghihintay. At naghihintay. Hindi nagmamadali. Hindi nagwawala. Kundi nag-ipon. Sa loob ng aming pagkakabuo ay nararamdaman namin yon. Bawat paggalaw. Bawat paghinga ng bagay na nakakulong. Parang puso na hindi tumitigil. Parang isip na hindi napapagod. At habang tumatagal ay may napapansin kami. May natutunan ito. Hindi na ito basta pumipilit. Hindi na ito basta umaatake. Ito ay nag-aaral. Nakikinig. Naghahanap ng mahina. At ang mahina ay hindi na lamang sugat, kundi kami. Sa ibabaw ng mundo ay tila bumalik ang lahat sa normal. Ang mga tao ay nagising. Ang mga bahay ay tahimik. Ang mga kalsada ay muling napuno ng galaw. Ngunit may naiwan. Isang pakiramdam na hindi nila maipaliwanag. Isang bigat sa dibdib. Isang katahimikan na masyadong tahimik. May ilan na nakakalimot agad. Ngunit may ilan na hindi. May ilan na nananaginip. Paulit-ulit. Isang hiwa sa hangin. Isang mata sa itaas. At isang presensya sa pagitan. At sa tuwing sila ay gigising ay may tanong. Hindi malinaw. Ngunit paulit-ulit. Ano ang nasa ilalim? At sa tuwing tinatanong nila iyon ay nararamdaman namin. Ang maliit na pagyanig. Ang bahagyang pagnipis. Ang mahinang pagtulak mula sa loob ng bilangguan. Unti-unti. Hindi sapat para makawala. Ngunit sapat para maramdaman. Sa loob ng aming isang kamalayan ay nagsimula ang pagbabago. Hindi na kami pare-parehong matatag. May ilan na napapagod. May ilan na nagiging tahimik. At may ilan na nag-iisip. Ano kung buksan? Ano kung palayain? Ang mga tanong ay hindi malakas. Ngunit kumakalat. Parang anino na dahan-dahan sumasakop sa liwanag. Sinubukan naming pigilan. Pinatatag namin ang pagitan. Pinatahimik ang mga bulong. Ngunit ang bagay sa loob ay natuto na. Hindi na ito sumisigaw. Hindi na ito nagtutulak. Ito ay bumubulong. Direkta. Sa bawat isa. Nag-iisa. Tahimik. At ang bulong nito ay hindi utos. Kundi pangako. Lakas. Kalayaan. Buong anyo. At sa bawat makakarinig ay may bahagyang paggalaw. Isang pagdududa. Isang kahinaan. At doon ito pumapasok. Hindi palabas. Kundi papaloob. Sa pagitan mismo. Sa amin. Nararamdaman ko ito. Isang malamig na linya na dumadaan sa aming buo. Parang bitak na hindi nakikita. Parang sugat na hindi pa nabubuksan. At sa unang pagkakataon mula nang kami ay maging iisa ay may naramdaman akong panganib na mas malala pa sa una. Hindi mula sa labas. Kundi mula sa loob namin. At habang ang mundo sa ibabaw ay patuloy na umiikot na tila walang nangyari, ay sa kailaliman ng pagitan ay may tahimik na pagkawasak na nagsisimula. Sa kailaliman ng pagitan ay may tahimik na pagkawasak na nagsisimula. Hindi ito marahas. Walang ingay. Ngunit ramdam. Parang unti-unting pagguho ng isang bagay na matagal nang matatag. May isang bahagi sa amin na nagbago. Hindi agad halata. Ngunit may kakaibang ritmo. Hindi na sumusunod sa iisang tibok. Mas mabagal.
Mas malalim. At may sariling galaw. Sinubukan naming abutin yon. Higpitan. Isama muli sa buo. Ngunit umatras ito. Hindi palayo. Kundi paloob. Mas malalim sa pagitan. At doon ito nagsimulang lumaki. Hindi sa anyo. Kundi sa impluensya. May isa pang sumunod. At isa pa. Hanggang sa may mga puwang sa loob namin na hindi na namin maabot. Parang may mga bulsa ng kadiliman sa loob mismo ng pagitan. At sa bawat bulsa ay may bulong. Mas malinaw na ngayon. Mas tiyak. Hindi na pangako lamang. Kundi paanyaya. Maging buo. Hindi hati. Hindi bantay. Kundi may-ari. Ang mga salitang iyon ay dumaan sa amin. At sa bawat pagdaan ay may kumikibot. May nag-aalinlangan. May sumasagot. Hindi lahat. Ngunit sapat para maramdaman ang pagbabago. Pinilit naming magsama-sama. Mas mahigpit. Mas buo. Ngunit habang ginagawa namin yon ay lalo naming naramdaman ang paghihiwalay. Parang ang mismong pagsisikap naming maging isa ang nagiging dahilan ng pagkabita. Sa ibabaw ng mundo ay may mga taong nagbago. Hindi halata sa simula. Ngunit sa kanilang mga mata ay may kakaibang lalim. Parang may dalawang presensya sa loob. Parang may nakikinig bukod sa kanila. May isang bata na hindi na natutulog. Nakatitig sa dilim buong gabi. At sa umaga ay nagsasalita siya sa hangin. Hindi siya nag-iisa. May isang matandang babae na nakangiti habang nakaupo sa labas ng kanyang bahay. Hindi siya gumagalaw. Ngunit ang kanyang anino ay hindi tugma sa kanya. At sa bawat galaw nito ay may bahagyang paglamig ng paligid. Nararamdaman namin sila. Ang mga pintuan. Ang mga tulay. Ang mga bitak na naglalakad sa ibabaw ng lupa. At habang tumatagal ay may isang bagay na nagiging malinaw. Hindi na lamang mula sa sugat ang panganib. Hindi na lamang mula sa lalaki. Kundi mula sa mga naging bahagi namin. Mula sa pagitan mismo. At sa loob ng katahimikan ay narinig ko muli ang boses. Hindi mula sa labas. Hindi mula sa loob ng bilangguan. Kundi mula sa isa sa amin. Malinaw. Tahimik. At puno ng layunin. Panahon na at sa sandaling iyon ay may bahagi ng pagitan na tuluyang humiwalay. Hindi na punit. Kundi kusang umalis. Dala ang sariling presensya. Dala ang sariling kagustuhan. At habang ito ay umaangat mula sa kailaliman papunta sa ibabaw ay naramdaman ko ang pagbukas ng bagong daan. Hindi sugat. Kundi pintuan. Mas tahimik. Mas malinis. Mas mapanganib. At sa unang pagkakataon mula nang mabuo ang pagitan ay may isa na hindi na nagbabantay. Kundi naglalakad palabas. Kundi naglalakad palabas. Tahimik ang pag-angat nito. Walang lindol. Walang sigaw. Ngunit ramdam namin ang pagnipis sa bahaging iniwan niya. Parang may hinugot na hibla mula sa isang tela. At ang tela ay bahagyang kumalas. Sinubukan naming hilahin siya pabalik. Hindi gamit ang puwersa. Kundi gamit ang alaala ng pagkakaisa. Ngunit hindi siya tumigil. Hindi siya lumingon. At sa unang pagkakataon ay may tumugon mula sa kanya. Hindi ako bahagi niyo. Ako ang pagitan na malaya. Ang mga salita ay malamig. Malinaw. At may sariling tibok. Sa ibabaw ng lupa ay may naramdaman kaming paggalaw. Hindi mula sa sugat. Hindi mula sa kailaliman. Kundi mula sa isang lugar na dati ay tahimik. Isang lumang bahay. Nakatayo sa gilid ng baryo. Tahimik. Inabandona. Ngunit sa loob ay may gumising. Ang hangin sa loob ay gumalaw. Ang mga dingding ay bahagyang umungol. At sa gitna ng silid ay may anino na unti-unting humubog. Hindi malinaw. Ngunit sapat para makita ang anyo. Isang ulo. Nakangiti. May bakas ng dati. Ngunit iba na. Mas tahimik. Mas buo. Mas may kontrol. At sa loob ng aming kamalayan ay naramdaman namin siya. Hindi na bilang bahagi. Kundi bilang hiwalay. Isang presensya na may sariling hangarin. Ang kanyang paghina ay ramdam sa pagitan.
At sa bawat paghinga ay may bagong pintuan na bahagyang nagbubukas. Hindi agad. Hindi sabay-sabay. Kundi pa isa-isa. Maingat. Pinag-iisipan. Sa bawat pagbukas ay may dumaraan. Hindi malaki. Hindi halata. Ngunit sapat para magbago ang balanse. Narinig ko ang kanyang bulong. Malapit. Parang nasa likod ng aking kamalayan. Hindi ko kailangang sirain ang lahat. Kailangan ko lamang palitan. Ang mga salita ay tumagos. Hindi sa takot, kundi sa pagkaunawa. Mas mapanganib ito. Dahil hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagwawasak. Siya ay bumubuo ng sariling pagitan, ng sariling daan, ng sariling kaayusan. At habang siya ay naglalakad sa ibabaw ng lupa ay may mga sumusunod. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa pagkilala. Ang mga taong may marka sa leg, ang mga nakarinig ng bulong, ang mga hindi natakot. Unti-unti silang lumalapit. Hindi nila alam kung bakit. Ngunit nararamdaman nila ang tawag. At sa bawat paglapit nila ay mas lumalakas siya. Mas lumalalim ang kanyang presensya. At sa loob namin ay mas lumalaki ang puwang na iniwan niya. Mas humihina ang pagkakaisa. Mas nagiging marupok ang pagitan. Sinubukan naming magtipon muli. Pinilit naming punan ang kawalan. Ngunit hindi na ito sapat. Dahil ang nawala ay hindi lamang bahagi, kundi direksyon. At sa gitna ng aming pag-aalinlangan ay may isa pang bulong. Hindi mula sa kanya. Hindi mula sa nakakulong. Kundi mula sa kung saan nagsimula ang lahat. Mula sa unang sugat. Mahina. Halos wala. Ngunit buhay. Handa na kami. Handa na kami. Ang bulong ay hindi nagmula sa isang lugar. Ito ay sabay-sabay na lumitaw. Sa bawat natitirang hibla namin. Sa bawat anino sa pagitan. At sa bawat bitak na akala namin ay naisara na. Biglang nanlamig ang kabuuan namin. Hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa pagkilala. Na ang nasa loob ng bilangguan ay hindi na isa. Dumami ito. Hindi sa anyo, kundi sa impluwensya. Parang ang bawat bulong na kumalat noon ay naging buto. At ang mga butong iyon ay tumubo sa loob ng pagitan. Tahimik. Matagal. Hanggang sa maging marami. Sa ibabaw ng lupa ay may mga taong sabay-sabay na napahinto. Hindi nagkakilala. Hindi magkalapit. Ngunit sabay. Ang kanilang mga mata ay kumislap. At ang kanilang mga ulo ay bahagyang yumuko. Parang may pinapakinggan. At sa loob ng kanilang isip ay isa ang narinig. Handa na kami. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Ang gabi ay mas lalong lumalim. At ang pagitan namin ay muling nanginig. Hindi dahil sa pag-atake mula sa labas, kundi dahil sa paggalaw mula sa loob. Ang mga bahagi na dati ay tahimik ay nagsimulang sumagot. Hindi lahat. Ngunit sapat para maramdaman ang pagkawatak. May mga hibla na kumalas. Hindi patungo sa lalaki, kundi patungo sa loob ng bilangguan. Parang may tumatawag sa kanila pabalik. Parang may kinikilala silang pinagmulan. Sinubukan naming pigilan. Pinilit naming higpitan ang mga natitirang buo. Ngunit habang ginagawa namin yon ay mas lalo silang dumudulas. Mas lalo silang nawawala sa aming hawak. At sa gitna ng kaguluhan ay nakita ko. Sa loob ng hiwa na aming ikinulong. May paggalaw. Hindi na pigil. Hindi na mahina. Kundi sabay-sabay. Parang maraming bagay na gustong lumabas. At sa bawat pagpintig nito ay may bahagi sa amin ang sumasagot. Isang tawag na hindi namin lubos na maunawaan. Hindi ito utos. Hindi rin ito pananakot. Ito ay pagbalik. Sa kung saan kami unang hinubog. Sa kailaliman na mas matanda pa sa aming lahat. Narinig ko ang boses ng lalaki. Malayo. Ngunit malinaw. Hindi na galit. Hindi na nagmamadali. Kundi kampante. Hindi niyo kayang pigilan ang sarili niyo. At sa sandaling iyon ay naunawaan ko ang tunay na panganib. Hindi ang sugat. Hindi ang halimaw. Kundi ang pagitan mismo. Na unti-unting bumabalik sa pinagmulan nito.
At habang ang bawat hibla ay nagsisimulang magdesisyon para sa sarili nito, ay naramdaman ko ang huling pagkakaisa na unti-unting nabubura. Ang aming boses ay hindi na isa. Ang aming tibok ay hindi na sabay. At sa loob ng pagkawatak ay may isang tanong na sumibol. Hindi mula sa kanila, kundi mula sa akin. Kung ang pagitan ay hindi na bantay. Kung ito ay hindi na hadlang. Kung ito ay muling magiging daan. Sino ang mananatili upang magsara nito? At sa katahimikan na sumunod ay walang sumagot. At sa katahimikan na sumunod ay walang sumagot. Walang tumugon mula sa natitirang hibla. Walang umalingaw-ngaw na pagkakaisa. Tanging hiwa-hiwalay na paghinga ng mga presensya na unti-unting nagiging kanya-kanya. Nararamdaman ko ang paglayo nila. Hindi sa distansya, kundi sa layunin. May ilan na tahimik na umatras. May ilan na sumunod sa bulong mula sa loob. At may ilan na tumigil. Naghihintay. Nag-iisip. Ngunit hindi na kami isa. At sa sandaling iyon ay naging malinaw ang lahat. Ang pagitan ay hindi na kayang manatiling buo. Hindi na ito maaaring maging isang bantay. Ito ay magiging maraming daan. Maraming pintuan. Maraming kamay na magbubukas at magsasara ayon sa sariling kagustuhan. Sa ibabaw ng lupa ay naramdaman ko ang sabay-sabay na paghinga ng mundo. Parang naghahanda. Parang may paparating na hindi na maiiwasan. Ang mga taong may marka ay nagsimulang magtipon. Hindi sila nag-uusap. Hindi sila nagtatanong. Ngunit pareho ang direksyon. Pareho ang hakbang. Papunta sa mga lugar na dati ay tahimik. Sa mga bahay na walang tao. Sa mga lupa na may nakatagong hiwa. At sa bawat pagdating nila ay may nangyayari. Isang maliit na pagbukas. Isang tahimik na paglabas. Isang pagbabago na hindi agad napapansin. Nararamdaman ko ang bawat isa. Ngunit hindi ko na sila mapigilan. Hindi ko na sila maabot lahat. Ako ay naiwan sa gitna ng lumalawak na pagitan. Hindi na buo. Ngunit hindi pa rin tuluyang wala. Isang natitirang bantay sa gitna ng maraming pintuan. At sa kailaliman ay naramdaman ko ang paggalaw na hindi na kailangang magtago. Hindi na ito nagtatago sa bulong. Hindi na ito nagkukubli sa katahimikan. Ito ay handa ng sumabay. Hindi bilang isang puwersa, kundi bilang maraming anyo. Maraming daan. Maraming mukha. Narinig ko muli ang boses ng lalaki. Malapit. Napakalapit. Hindi mo kailangang magsara. Maaari kang magbukas. Sa unang pagkakataon ay hindi agad dumating ang pagtutol sa loob ko. May isang bahagi na nakinig. May isang bahagi na nag-isip. Kung ang pagitan ay magiging daan. Kung ang mundo ay magbabago. Kung ang lahat ay hindi na maibabalik sa dati. Ano pa ang silbi ng pagbabantay? Ang tanong ay mabigat. At ang sagot ay hindi agad dumating. Sa halip ay may ibang bagay ang lumitaw. Isang pakiramdam na matagal nang nawala. Pagpili. Hindi dahil sa utos. Hindi dahil sa tungkulin. Kundi dahil sa sarili. Tumingin ako sa natitirang bahagi ng pagitan. Sa mga hibla na hindi pa kumakalas. Sa mga pintuan na hindi pa nabubuksan. At sa kailaliman kung saan nagsimula ang lahat. At sa sandaling iyon ay gumawa ako ng bagong pasya. Hindi upang isara ang lahat. Hindi upang hayaang magbukas ang lahat. Kundi upang pumili. Isa-isa. Bawat pintuan. Bawat daan. Bawat presensya. Hindi na ako bantay ng buong pagitan. Kundi tagapili ng kapalaran nito. At sa unang hakbang ng bagong tungkulin na iyon ay naramdaman ko ang pagbabago. Hindi sa mundo. Kundi sa sarili ko. Mas tahimik. Mas malinaw. At mas mapanganib. Dahil sa bawat pagpili ay may mawawala. At may mananatili. At sa bawat desisyon ay mas lalalim ang pagitan. Hindi bilang hangganan. Kundi bilang salamin ng kung ano ang pipiliin ng mga nasa loob nito. At sa malayong dilim ay may mga matang nagbukas. Hindi isa. Hindi dalawa. Kundi marami. At lahat ay nakatingin. Naghihintay. Kung alin ang pipiliin ko muna. Kung alin ang pipiliin ko muna. Ang mga mata sa dilim ay hindi kumukurap. Tahimik silang nakamasid.
Hindi sila nagmamadali. Parang alam nilang darating ang sandali. Na ako ang gagalaw. Na ako ang magtatakda ng unang kapalaran. Huminga ako. Hindi bilang tao. Kundi bilang pagitan na natutong pumili. Sa harap ko ay lumitaw ang mga pintuan. Hindi anyo ng kahoy o bakal. Kundi mga siwang sa realidad. Iba-iba ang hugis. Iba-iba ang lalim. At bawat isa ay may sariling pulso. May pintuan na malamig. May pintuan na mainit. May pintuan na tahimik. At may pintuan na puno ng bulong. Isa-isa kong naramdaman ang nasa likod ng bawat isa. May mga daan patungo sa kadiliman. May mga daan patungo sa liwanag. At may mga daan na wala pang pangalan. Sa malayo ay naramdaman ko ang presensya ng lalaki. Hindi siya lumalapit. Ngunit naroon siya. Naghihintay. Nakangiti. Sigurado sa mangyayari. At sa ilalim ay ang kailaliman. Mas tahimik na ngayon. Ngunit mas buo. Parang handa na ring tanggapin ang kahit anong piliin ko. At sa itaas ay ang mata. Mas malayo na. Ngunit hindi nawawala, patuloy na nagmamasid. Patuloy na sumusukat. Ako ay nanatili sa gitna. At pinili ko ang unang pintuan. Isang maliit na siwang. Halos hindi pansin. Tahimik. Ngunit may kakaibang init. Isang tao ang naroon. Isang bata. Nakatayo sa dilim ng kanyang silid. Gising. Hindi umiyak. Hindi natatakot. Nakatingin sa isang sulok. Kung saan bahagyang nakabukas ang pagitan. Nararamdaman ko ang kanyang isip. Malinis. Hindi pa nababahiran. Ngunit may puwang. Isang puwang na maaaring punan. Sandali akong nag-alinlangan. Ito ang pinakamadaling piliin. Ang pinakamadaling baguhin. Ngunit ito rin ang pinakadelikado. Dahil ang unang pagpili ang magtatakda ng susunod. Narinig ko ang bulong ng lalaki. Mahina. Malapit. Simulan mo na. At sa kailaliman ay may mahinang pagtibok. Parang sumasang-ayon. At sa itaas ay walang galaw. Walang sagot. Tanging panonood. Lumapit ako sa pintuan. Dahan-dahan. At inilapit ko ang aking presensya sa bata. Naramdaman niya ako. Agad. Tumingin siya sa direksyon ko. Diretso. Parang nakita niya ako kahit walang anyo. At sa kanyang mga mata ay may kakaibang liwanag. Hindi takot. Hindi inosente. Kundi pag-unawa. At sa sandaling iyon ay nagsalita siya. Hindi sa bibig. Kundi sa loob. Pipili ka ba para sa akin? Ang tanong ay simple. Ngunit mas mabigat kaysa sa anumang laban na dinaanan ko. At sa katahimikan ng sandaling iyon ay naramdaman ko ang lahat ng mata na nakatingin. Ang lalaki. Ang kailaliman. Ang nasa itaas. Ang mga bagong pagitan. At ang bata. Naghihintay. Sa unang desisyon na hindi na mababawi. Sa unang desisyon na hindi na mababawi. Ang katahimikan ay naging mas mabigat. Parang ang buong mundo ay huminto upang maghintay. Tumingin ako sa bata. Hindi gamit ang mata. Kundi gamit ang kung anuman ang natitira sa akin. Naroon ang posibilidad. Malinis. Bukas. At madaling baguhin. Narinig ko ang bulong mula sa kailaliman. Mahina. Ngunit paulit-ulit. Hayaan mo. Hayaan mo. Hayaan mo. At mula sa malayo ay ang tinig ng lalaki. Mas malinaw. Mas matatag. Gawin mo siyang daan. Mas madali. Mas mabilis. Mas tiyak. Sa itaas ay nanatiling tahimik ang mata. Walang payo. Walang hadlang. Tanging panonood. At sa loob ko ay may isa pang tinig. Mahina. Halos wala. Ngunit hindi nawawala. Alalahanin mo. Ang unang gabi. Ang dugo. Ang pagpili. At ang dahilan. Huminga ako. At sa sandaling iyon ay hindi ko pinili ang madali. Hindi ko pinili ang mabilis. At hindi ko pinili ang gutom. Inilayo ko ang aking presensya mula sa bata. Dahan-dahan. Maingat.
At sa halip na punan ang kanyang puwang ay isinara ko ang pintuan. Hindi marahas. Hindi biglaan. Kundi parang isang hininga na unti-unting nawawala. Naramdaman ng bata ang pagbabago. Bahagya siyang napakurap. At ang kanyang tingin ay bumalik sa pagiging bata. Naglakad siya palayo sa sulok. At muling humiga. Tahimik. Ligtas. Sa sandaling iyon ay naramdaman ko ang paggalaw sa paligid. Ang lalaki ay tumigil. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang presensya ay naging matalim. Mas malamig. At ang kailaliman ay bahagyang nanginig. Hindi sa galit, kundi sa pagkabigo. Ang mata sa itaas ay kumurap muli. Isang beses. At sa unang pagkakataon ay may naramdaman akong pagbabago mula rito. Hindi paghusga, kundi pagkilala. Ngunit hindi pa tapos. Sa halip ay mas lalong luminaw ang lahat. Ang mga pintuan sa paligid ay hindi nabawasan. Sa halip ay dumami. Mas malinaw. Mas bukas. Mas naghihintay. At ang aking pasya ay hindi nagsara ng laban. Ito ay nagsimula ng bagong daloy. Dahil sa bawat pintuan na aking isasara ay may iba na magbubukas. Sa bawat kaluluwang aking ililigtas ay may iba na pipili ng dilim. At sa bawat desisyon ay mas lalo akong magiging bahagi ng balanse. Hindi bilang bantay, kundi bilang hukom. At ang mundo ay hindi na tahimik na mundo. Ito ay naging larangan ng pagpili. Sa malayo ay narinig ko muli ang boses ng lalaki. Mas mahina. Ngunit puno ng pangako. Isa lang ang kailangan ko. Isa lang. At sa kailaliman ay may sumagot. Tahimik. Sabay-sabay. Marami kami. At sa sandaling iyon ay naramdaman ko ang bagong yugto. Hindi laban ng puwersa. Kundi laban ng pagpili. Kundi laban ng pagpili. At ang pagpili ay hindi na isa. Hindi na rin akin lamang. Sa bawat pintuan ay may kamay na nakahawak. Sa bawat siwang ay may matang nakasilip. Hindi na ako ang tanging nagdedesisyon. Ang mundo ay natutong pumili para sa sarili nito. At iyon ang mas nakakatakot. Sa malayo ay may isang pintuan na biglang nagliwanag. Hindi tulad ng iba. Hindi tahimik. Hindi rin madilim. Kundi maliwanag. Masyadong maliwanag. Parang may sumisigaw mula sa loob nito. Hindi bulong. Kundi utos. Napalingon ako roon. At sa isang iglap ay naramdaman ko ang presensya mula sa itaas. Hindi na lamang mata. Kundi daan. Isang pagbubukas mula sa liwanag. At mula sa pintuang iyon ay may lumabas. Hindi anyo ng halimaw. Hindi anino. Kundi isang figura na gawa sa liwanag. Malinaw ang hugis. Tao. Ngunit hindi tao. Ang kanyang mga mata ay walang itim. Puro liwanag. At ang kanyang presensya ay hindi malamig. Hindi rin mainit. Kundi mabigat. Parang katotohanan na hindi maiiwasan. Humakbang siya palabas. At sa bawat hakbang ay may pintuan na kusa ng nagsasara. Hindi dahil sa akin. Kundi dahil sa kanya. Narinig ko ang kanyang tinig. Hindi malakas. Ngunit sapat para maramdaman sa buong pagitan. Hindi lahat ay dapat pagpilian. May mga bagay na dapat tapusin. Ang mga salita niya ay tumama sa akin. Hindi bilang utos. Kundi bilang hamon. Sa kabilang panig ay naramdaman ko ang lalaki. Mas matalim na yon. Mas buhay. At ang kanyang presensya ay lumapit, hindi pisikal. Kundi sa pagitan mismo. Dalawang puwersa ang ngayon ay nakatayo sa harap ko. Ang liwanag. At ang bagong dilim. At ako. Ang nasa gitna. Hindi na sapat ang simpleng pagpili ng pintuan. Kailangan ko nang pumili ng panig. Sa loob ko ay may paggalaw. Ang mga natitirang hibla ay muling nagtipon. Hindi buo. Ngunit sapat para maramdaman ang bigat ng sandali. Kung pipili ako ng liwanag, maraming pintuan ang magsasara. Maraming mawawala. Kung pipili ako ng dilim, maraming magbubukas. Maraming magbabago. At kung pipili ako ng pagitan, pareho silang mananatili. Pareho silang lalaban. At ang laban ay hindi matatapos. Huminga ako.
At naramdaman ko ang lahat ng mata na muling nakatingin. Ang lalaki. Ang nilalang ng liwanag. Ang kailaliman. Ang mga bagong pagitan. At ang mga taong hindi alam na sila ay bahagi na ng lahat ng ito. At sa sandaling iyon ay napagtanto ko ang isang bagay. Na ang pinakamahirap na pagpili ay hindi kung alin ang tama. Kundi kung alin ang kaya mong panindigan habang ang mundo ay nagbabago sa harap mo. At bago pa ako makapagpasya ay naramdaman ko ang paggalaw sa likod ko. Isang pintuan. Na hindi ko nakita noon. Tahimik. Nakatago. At unti-unting bumubukas. At mula roon ay may lumalabas. Isang presensya. Pamilyar. At impossible. At mula roon ay may lumalabas. Isang presensya. Pamilyar. At impossible. Unti-unti itong humubog mula sa dilim ng pintuan. Hindi liwanag. Hindi anino. Kundi alaala na nagkaroon ng anyo. Nakita ko ang mukha. Ako. Ngunit hindi ako ngayon. Ako noon. Ang kasambahay. Ang takot. Ang unang gabi. Nakatayo siya sa harap ko. Tahimik. At ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na matagal ko nang nakalimutan. Pagkatao. Hindi siya nagsalita agad. Hindi siya kumilos. Ngunit ang presensya niya ay sapat para manginig ang pagitan. Ang lalaki ay napahinto. Ang nilalang ng liwanag ay hindi gumalaw. Pareho silang nakatingin sa kanya. Sa akin. Sa kung ano ang bumalik. Sa loob ko ay may kumirot. Isang pakiramdam na hindi ko nakilala. Ngunit alam ko. Ito ay alaala. Ito ay konsensya. At sa unang pagkakataon ay hindi ako nag-isa sa loob ko. Lumapit siya. Dahan-dahan. Hindi nagmamadali. At sa bawat hakbang niya ay may nawawala sa paligid. Hindi pintuan. Hindi presensya. Kundi ingay. Ang lahat ay naging mas tahimik. Mas malinaw. Huminto siya sa harap ko. At tumingin diretsyo sa akin. Hindi sa pagitan. Kundi sa kung ano pa ang natitira sa pagiging ako. Naaalala mo pa ba? Ang tanong niya ay hindi bulong. Hindi rin utos. Kundi tanong na hindi maiiwasan. At sa sandaling iyon ay bumalik ang mga larawan. Ang bahay. Ang dugo. Ang ulo ng umiti. Ang unang pagputol. Ang unang pagpili. At ang dahilan kung bakit ako nagpatuloy. Napaatras ako. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa bigat. Ang lalaki ay ngumiti muli. Ngunit may kaba sa loob nito ngayon. Ang nilalang ng liwanag ay bahagyang umangat. Parang nagbabantay. Ngunit hindi nakikialam. Ang aking dating sarili ay nagsalita muli. Kung pipili ka, siguraduhin mong ikaw pa rin ang pipili. Hindi sila. Hindi ang gutom. Hindi ang liwanag. Kundi ikaw. Ang mga salita ay tumagos sa buong pagitan. Hindi lamang sa akin. Kundi sa lahat ng natitirang hibla. Sa lahat ng bagong pagitan. Sa lahat ng nag-isip. At sa sandaling iyon ay nagbago ang hangin. Ang laban ay hindi na lamang pagitan ng puwersa. Kundi laban ng identidad. Ng pag-ari ng sarili. Narinig ko ang lalaki na bahagyang natawa. Mahina. Ngunit matalim. Wala ka ng sarili. Matagal mo na yung isinuko. At ang liwanag ay nagsalita. Sa unang pagkakataon, kung may natitira pa, iyan ang magtatakda ng lahat. Ako ay nanatili sa gitna. 3 direksyon. 3 boses. At isang tanong. Hindi kung ano ang pipiliin ko. Kundi kung sino ang pipili. Kundi kung sino ang pipili. At sa sandaling iyon ay naghiwalay ang katahimikan. Hindi sa ingay. Kundi sa bigat ng tanong. Nararamdaman ko ang bawat bahagi ko. Ang pagitan. Ang natitirang alaala. Ang impluwensya ng dilim. Ang presensya ng liwanag. Lahat ay sabay-sabay na humihila. Ngunit hindi na yon ang mahalaga. Dahil ang tanong ay hindi kung alin ang mas malakas. Kundi kung alin ang akin. Tumingin ako sa aking dating sarili. Tahimik siya. Hindi na nagsasalita. Ngunit ang kanyang presensya ay matatag.
Hindi siya nanghihikayat. Hindi siya pumipilit. Naghihintay lamang. At sa sandaling iyon ay naunawaan ko na ang sarili ay hindi nawawala. Ito ay tinatakpan lamang. Pinapatahimik. Ngunit hindi nawawasak. Humina ako. At sa unang pagkakataon ay hindi ako bilang pagitan. Hindi bilang bantay. Hindi bilang hukom. Kundi bilang ako. At mula sa loob ko ay may isang galaw na hindi hinila ng iba. Kundi ako ang nagpasya. Lumapit ako sa tatlong direksyon. Sa dilim, sa liwanag, at sa pagitan. At sa halip na pumili ng isa ay ginawa ko ang hindi nila inaasahan. Hinawakan ko silang lahat. Hindi bilang pagsunod, kundi bilang pag-angkin. Ang dilim ay kumibot. Ang liwanag ay lumiwanag. Ang pagitan ay nanginig. At sa sandaling iyon ay hindi na sila magkahiwalay. Hindi rin sila nagsanib, kundi naging bahagi ng isang kamalayan. Akin. Ang lalaki ay napaatras. Sa unang pagkakataon ay wala siyang ngiti. Ang nilalang ng liwanag ay nanatiling tahimik. Ngunit ang kanyang presensya ay nagbago. Parang nakakita ng isang bagay na hindi pa niya nasusukat. Ang aking dating sarili ay tumingin sa akin. At sa wakas ay mumiti. Hindi malaki. Hindi dramatiko. Kundi tahimik. At unti-unti siyang naglaho. Hindi nawala. Kundi bumalik. Sa loob ko. At sa sandaling iyon ay naging malinaw ang lahat. Hindi ako kailangang pumili ng panig. Dahil ako ang magiging dahilan kung paano sila mag-iral. Hindi bilang laban, kundi bilang balanse na may kamalayan. At sa unang hakbang ng bagong anyo ko ay lumingon ako sa unang pintuan. Hindi na bata ang naroon, kundi isang mundo. At ang mundo ay naghihintay. At ang mundo ay naghihintay. Hindi para sa utos. Hindi para sa hatol. Kundi para sa galaw. Sa unang pagkakataon ay hindi ako nag-alinlangan. Hindi dahil sigurado ako. Kundi dahil ako ang magtatakda ng susunod. Lumapit ako sa pintuan. Hindi na ito maliit na siwang. Kundi malawak na tanawin. Mga lungsod. Mga baryo. Mga taong walang alam sa pagitan. At mga taong unti-unti nang nagigising. Naramdaman ko silang lahat. Hindi bilang biktima. Hindi bilang kasangkapan. Kundi bilang posibilidad. Sa likod ko ay naroon pa rin ang lalaki. Tahimik. Nag-aabang at ang liwanag ay nananatili. Hindi umaatake. Hindi umaalis. Tanging nakamasid. At sa gitna ay ako. Hindi na nahahati. Hindi na hinahati. Kundi buo. Ngunit hindi perpekto. At iyon ang mahalaga. Itinaas ko ang aking presensya. At hinayaan kong dumaloy ito sa unang pintuan. Hindi para punan, kundi para makinig. Sa bawat tao ay may sariling pintuan. Sa bawat isip ay may sariling pagitan. At sa bawat puso ay may sariling laban. Hindi ko sila pipilitin. Hindi ko sila babaguhin agad. Kundi bibigyan ko sila ng kakayahang maramdaman. Ang pagitan. Ang pagpili. At ang bigat ng kanilang desisyon. Sa isang iglap ay kumalat ako. Hindi bilang anino. Hindi bilang liwanag. Kundi bilang pakiramdam. Isang tanong sa loob ng bawat isa. Isang sandali ng pag-isip bago ang galaw. At sa sandaling iyon ay nagbago ang mundo. Hindi sa anyo. Kundi sa daloy. May isang lalaki na papatay sana. Ngunit tumigil. May isang babae na magbubukas sana ng pintuan. Ngunit nag-isip. May isang bata na makikinig sana sa bulong. Ngunit lumingon sa liwanag. At may iba na pinili pa rin ang dilim. At iyon ay hinayaan ko. Dahil ang pagpili ay hindi tunay kung wala ang lahat ng posibilidad. Sa likod ko ay naramdaman ko ang galaw ng lalaki. Mas maingat na ngayon. Mas tahimik. Hindi na siya sumugod. Kundi nagmasid. Nag-aral. At ang liwanag ay nanatili. Mas tahimik. Ngunit mas malalim. Parang handa sa susunod na yugto. At ako ay nagpatuloy. Hindi sa pagtatapos. Kundi sa paglalakad. Sa bawat pintuan. Sa bawat mundo.
sa bawat isip. At habang ang pagitan ay hindi na lamang isang lugar, kundi naging bahagi ng lahat, ay may isang bagay na nanatiling malinaw sa akin. Ang laban ay hindi kailanman matatapos. Dahil hanggat may pagpili, may pagitan. At hanggat may pagitan, may ako. May ako. At ang i-ako ay hindi na isang anyo. Hindi na isang tinig. Kundi pagdaloy sa bawat sandali ng pagpili. Sa bawat isip na nagdadalawang isip. Sa bawat kamay na humihinto bago gumawa ng mali. At sa bawat pusong kumakabog sa pagitan ng liwanag at dilim. Naroon ako. Tahimik. Hindi nakikita. Ngunit ramdam. May mga gabi na may mararamdaman ang tao. Isang biglang lamig. Isang kakaibang katahimikan. At sa sandaling iyon ay may tanong sa loob nila. Hindi malinaw. Ngunit matalim. Ito ba ang pipiliin mo? At sa tanong na iyon ay nagsisimula ang tunay na laban. Hindi laban ng halimaw. Hindi laban ng Diyos. Kundi laban ng sarili laban sa sarili. Sa malayo ay naroon pa rin ang lalaki. Hindi na siya nagbubukas ng sugat. Ngunit hindi rin siya tumitigil. Naglalakad siya sa pagitan ng mga isip. Naghahanap. Hindi na ng madali. Kundi ng handa. At ang liwanag ay naroon din. Mas bihira. Mas tahimik. Ngunit sa bawat paglitaw nito ay may nagbabago. May mga pintuan na tuluyang nagsasara. May mga landas na nawawala. At may mga katotohanan na hindi na maaaring takasan. At ako ay hindi na pumipigil lamang. Hindi na rin nagbabantay lamang. Ako ay nakikilahok. Hindi sa pamamagitan ng puwersa. Kundi sa pamamagitan ng tanong. At sa bawat sagot ay may nabubuo. May nawawala. At may nagiging bago. Sa isang sulok ng mundo ay may isang batang muling nagising sa gitna ng gabi. Tahimik. Nakatitig sa dilim. Ngunit hindi siya nag-iisa. Naroon ako. At naroon din ang ibang presensya. Mas madilim. Mas mapanukso. At sa pagitan naming dalawa ay ang bata. Nakatingin. Nakikinig. At sa loob ng kanyang isip ay may dalawang bulong. Isa ay nagsasabing halika. Isa ay nagsasabing mag-ingat. At sa gitna ng dalawang iyon ay ang kanyang sariling tinig. Mahina. Ngunit kanya. Ako ba? Ang pipili. At sa sandaling iyon ay napangiti ako. Hindi dahil sa katiyakan. Kundi dahil sa katotohanan. Na ang mundo ay hindi na lamang larangan ng mga puwersa. Kundi ng mga sarili. At hanggat may isang nilalang na kayang magtanong ng ganoong tanong. Hindi pa tapos ang lahat. Tahimik ang gabi. Hindi tulad ng dati. Hindi na mabigat. Hindi na sumisigaw. Kundi naghihintay. Sa isang maliit na silid ay nakaupo ang bata. Gising. Hindi natatakot. Hindi umiyak. Nakaharap sa dilim. At sa dilim ay may presensya. Dalawa. Isang malamig. Isang malinaw. At sa gitna ay siya. Huminga siya ng malalim. Mabagal. Buo. At sa unang pagkakataon ay nagsalita siya. Hindi sa kanila. Kundi sa sarili. Pipili ako. Sa sandaling iyon ay kumalma ang lahat. Ang dilim ay umatras. Ang liwanag ay huminto. At ang pagitan ay naging tahimik. Hindi dahil nawala ang laban. Kundi dahil natapos ang sandali. Sa malayo ay naramdaman ko ang pagbabago. Hindi malakas. Hindi marahas. Ngunit sapat. Isang desisyon na hindi hinila. Hindi pinilit. Kundi pinili. At sa desisyong iyon ay may pintuan na kusa ng nagsara. Hindi ko isinara. Hindi rin nila. Siya. Ang bata. Ang pumili. At sa sandaling iyon ay naunawaan ko ang katapusan. Hindi ito paglipol ng dilim. Hindi ito panalo ng liwanag. Kundi ang paglipat ng kapangyarihan. Mula sa pagitan. Pabalik sa mga sarili. Unti-unti akong umatras. Hindi bilang talo. Kundi bilang natupad, ang lalaki sa dilim ay tumigil sa paglalakad. Hindi siya nawala. Ngunit hindi na siya naghahanap. Ang liwanag ay lumiit.
Hindi bilang pagkawala, kundi bilang pagbalik sa tahimik na pagmamasid. At ako, ang pagitan, ang dating kasambahay, ang naging hari, ang naging bantay, ay unti-unting naglaho sa anyo. Hindi tuluyang nawala, kundi naging mas mahina, mas banayad, mas bihira. Naging isang tanong na lamang, isang pakiramdam, isang sandali bago ang desisyon. At sa bawat gabi na may tahimik na bata, sa bawat pusong nagdadalawang isip, sa bawat isip na naghahanap ng sagot, naroon pa rin ako, hindi upang pumili para sa kanila, kundi upang ipaalala na ang tunay na laban ay hindi sa dilim, hindi sa liwanag, kundi sa kung sino ang pipili. At sa huling sandali ng kwento ay muling bumalik ang katahimikan. Hindi nakakakilabot, hindi mapanlinlang, kundi totoo. At sa katahimikang iyon ay may mahinang bulong. Hindi mula sa halimaw, hindi mula sa Diyos, kundi mula sa loob. Ikaw ang pipili. At doon nagwakas ang kwento.